JN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 531 hanggang 540. Ika-54 na episode ng Hindi Magagapi, Tawag, I-Prick, I-Click, I-Subscribe Kwentong Nobela Kabanata 531. Sigurado ka bang hindi ka nagsusubaste? Makalipas ang ilang oras, lumitaw si Huang Xiaolong sa labas ng auction house. Ang partikular na auction house sa Black Warrior City ay binuksan ng Black Warrior Institute at isa rin sa iilang pinakamalaking auction house sa Black Tortoise Galaxy. Maaari ko bang malaman kung ano ang pinaplano ng Young Noble na i-auction? Ang empleyado ng auction house na lumapit kay Huang Xiaolong ay isang magandang dalaga sa isang mahabang agos na berdeng damit na may nakalulugod na matamis na ngiti. Sinabi ni Huang Xiaolong ang kanyang layunin, gusto kong mag-auction ng isang spirit stone. Isang espiritong bato. Natahimik sandali ang dalaga at humajijek, nagbibiro ba ang Young Noble? Alam ba ng Young Noble ang rules ng aming auction house? Ang aming auction house ay nagsasagawa lamang ng isang auction taon-taon, at sa bawat auction, nag-aalok lamang kami ng 100 mga item. Ang aming auction house ay tiyak na hindi lamang magsusubaste ng isang spirit stone. Ang mga item na na-auction ng Black Warrior Auction House ay may pinakamababang halaga na 1,000,000 Xuanwu coins. Ganyan ang karaniwang pangangailangan. Tumanggi ang Black Warrior Auction House na mag-auction ng anuman sa labas ng kinakailangang ito. Halimbawa, ang Saint Grade Spirit Stones na ibinente ni Huang Xiaolong dati sa presyong lampas kaunti sa 400,000. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit sinabi ng empleyado ng auction house na hindi sila magsusubaste ng isang piraso ng spirit stone. Ngunit muli, ang mas malalaking puwersa o pamilya ay hindi kukuha ng isang mahalagang bagay tulad ng mga banal na grade spirit stone para sa auction, kaya ang posibilidad na ito ay hindi sumagi sa kanyang isipan. Nang marinig ng kabilang panig ang mapagpasyang sinabi na hindi sila magsusubaste ng kahit isang spirit stone, ngumiti lang si Huang Xiaolong, sigurado ka bang hindi ka nagsusubaste? Bahagyang napakunot ang maselang kilay ng magandang dalaga, hindi ba sapat na malinaw ang kanyang mga salita para sa binatang ito? Bakit may mga taong kulang sa taktika? Kaya mariin niyang sinabi muli, tama, hindi kami nagso-auction. Nang tumunog ang kanyang huling salita, isang liwanag ang kumislap sa mga kamay ni Huang Xiaolong, tulad ng isang maliit na pagsabog ng araw, na kumikidlat sa buong bulwagan sa isang nakasisilaw na liwanag. Isang malakas na alon ng yumanig sa daloy ng hangin at espasyo sa bulwagan, na agad na umaakit sa mga tingin ng ibang tao sa paligid habang matalas nilang naramdaman ang biglaang yaman ng espiritual na enerhiya. Ito ay sa susunod na segundo, ang kanilang mga mata ay nag-zoom patungo sa piraso ng espiritong bato sa kamay ni Huang Xiaolong. Divine Grade Spirit Stone. Heavens, iyon ay isang Divine Grade Spirit Stone. Sa isang segundo, may nagtukoy ng grado ng Spirit Stone sa kamay ni Huang Xiaolong. Naramdaman ng dalagang auction house ang mga luhang lumalangoy sa kanyang mga mata mula sa matingkad na liwanag ng Spirit Stone, ang kanyang maningning na cherry blossom na labi ay labis na nakanganga sa pagkabigla. Tinitigan siya ni Huang Xiaolong habang ang isang malabong ngiti ay tumagilid sa gilid ng kanyang mga labi, dahil ang Black Warrior Auction House ay hindi nagsusubasta ng mga divine grade na Spirit Stones, pagkatapos ay pupunta ako sa isa pang auction house. Sa sinabi niyang iyon, tumalikod siya, inalis ang espiritong bato sa kanyang kamay at naghahanda na umalis. Ang Black Warrior Auction House ay hindi ang tanging auction house sa Cloudsea Mainland. Nakabawi ang magandang empleyado ng auction house mula sa kanyang pagkabigla sa puntong ito. Sabik na pinagmamasdan ng binata na paalis, sinabi niya, no. Young Noble, isusubasta ito ng ating auction house, gagawin natin. Mangyaring, Young Noble, maghintay ng ilang sandali. Hahanapin ko ang supervisor. Sa isang sandali ng desperasyon, hinawakan niya si Huang Xiaolong at humingi ng tawad. Nang makita ito, ngumiti si Huang Xiaolong at umupo. Sige, kung ganoon. Kung tutusin, nagpapanggap lang siyang aalis.
Kaloob-loob na gamaan pagkatapos makita na si Huang Xiaolong ay handang manatili, mabilis siyang umalis upang hanapin ang supervisor ng auction house. Hindi nagtagal ay bumalik ang babaeng empleyado ng auction house kasama ang ilang tao. Naglalakad sa harap ng grupo ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maputlang dilaw na damit na may itim na pattern ng pagong na nakaberde sa kanyang dibdib. Talikuran niya ay ilang matatandang lalaki na nakasuot ng mapusyaw na pulang damit. Nasa pinakadulo ng grupo ang dalaga. Young Noble, ito ang supervisor namin, si Keken. Pagdating sa harap ni Huang Xiaolong, lumakad ang dalaga, ipinakilala ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Huang Xiaolong. Supervisor, ito ang Young Noble na gustong mag-auction ng isang piraso ng Divine Grade Spirit Stone. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Keken, ay humarap kay Huang Xiaolong na may maningning na ngiti, nagsasalita sa magalang na tono, narinig ko na ang kapatid na ito ay gustong mag-auction ng isang piraso ng Divine Grade Spirit Stone, maaari ko bang tingnan ito? Oo naman. Tugot ni Huang Xiaolong, naglabas ng isang piraso ng Divine Grade Spirit Stone. Ang ilang matatandang lalaki na nakasuot ng mapusyaw na pulang damit ay lumakad at nagsimulang mag-assess ng Divine Grade Spirit Stone. Habang tumatagal, mas lalong tuwang-tuwa at nasasabik ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Makalipas ang ilang oras bago tumahimik ang ilang matatandang lalaki, tinapos ang kanilang pagtatasa. Supervisor Ke, ang Spirit Stone na ito ay talagang umabot na sa pamantayan ng Divine Grade. Bukod pa rito, ang espiritual na enerhiya sa loob ay kasing dami ng dagat, tiyak na isa sa pinakamagaling sa mga Divine Grade Spirit Stone, mahirap mahanap sa loob ng 100,000 taon. Tinatansya namin ang halaga na 60 milyon. Nagsalita ang isa sa kanila. Pinakamahusay sa mga Divine Grade Spirit Stone, isang pambihira na mahirap mahanap sa loob ng 100,000 taon, tinatayang halaga na 60 milyon. Ang iba pang mga eksperto na dumating upang ilagay ang kanilang mga bagay para sa auction ay namangha, ang kanilang mga mata ay nilalagnat nang itinoon nila ang kanilang mga tingin sa espiritong bato, na kinasusuklaman ang katotohanang hindi nila ito kayang lunukan sa kanilang mga tiyan ng sandaling iyon. Tikaken ay nasa buwan ng marinig ang pagtatasa. Pinakamahusay sa mga banal na grado. Mahigit 30,000 taon na ang nakalipas mula noong huling naglagay ang Black Warrior Auction House ng ganitong kalidad ng Spirit Stone para sa auction. Kasunod nito, ginabayan ni Keken si Huang Xiaolong sa ilan sa mga panuntunan ng auction house habang inilalagay ang Divine Grade Spirit Stone para iligtas sa loob ng Black Warrior Auction House Treasure Chamber. Ilalabas lamang ito pagkatapos ng kalahating buwan, sa araw ng auction. Binigyan din niya si Huang Xiaolong ng Jade Token bilang patunay ng transaksyon. Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Huang Xiaolong mula sa auction house. Tiniyak niyang iiwan ang item sa Black Warrior Auction House. Nakatayuan at reputasyon ng Black Warrior Institute, kahit papaano, kumpiyansa siya na hindi nila kukunin ang kanyang piraso ng Spirit Stone. Umalis sa auction house, pumunta si Huang Xiaolong sa isang trading firm. Ang ilang libong Xuanwu coins na natitira sa loob ng kanyang ossuary ring ay hindi pa sapat para bilhan siya ng ilang pitsyel ng alak, kaya naman kailangan niyang palitan ng mabilis na Xuanwu coins. Gumamit siya ng 3 piraso ng Saint Grade Spirit Stone para ipagpalit ng bahagyang mahigit sa 1,000,000 Xuanwu coins. Tapat na ito para tumagal siya ng ilang araw. Pagkatapos, naglibot siya upang maghanap ng isang inn na malapit sa Black Warrior Auction House, umupa ng isang bakuran habang siya ay naglilinang habang naghihintay sa pagdating ng araw ng auction. Kawala pang kalahating araw, kumalat sa lahat ng direksyon ng balita na ang Black Warrior Auction House ay maglalagay ng magandang kalidad na Divine Grade Spirit Stone para sa auction, na nagpapadala sa buong Cloud Sea Mainland sa matinding pananibik habang ang mga eksperto ay sumugod sa Black Warrior. Lungsod. Maliban dyan, ang pagsusulit ng aptitude ni Huang Xiaolong sa Hall of Heroes ay nagtaas din ng maliit na ripple. Narinig mo ba, ilang araw na ang nakalipas ay sinubukan ng isang lalaki ang kanyang kakayahan, ang kanyang lakas ay umabot sa 2,132 at ang kanyang talento ay mas mataas, na umabot sa 2,256. Nagtalang
Nagtanong ako sa paligid, ang pangalan ng lalaking iyon ay Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Mukhang walang super forces o first rank forces sa Black Tortoise Galaxy na may apelyidong Huang. Iniisip ko kung saang mundo nagmula ang maliit na Huang family na ito para lumabas na may napakagandang henyo. Gayun din, sinubukan din ng Young Lord ng Jiang family ang araw na iyon, ang kanyang lakas ay 2,368, samantalang ang talento ay 2,321, mas mataas pa kaysa kay Huang Xiaolong na iyon. Isa pang super henyo ang lumabas sa Jiang family. Sa araw na ito, habang si Huang Xiaolong ay umiinom sa inn, ang mga talakayang ito ay nahulog sa kanyang tainga. Jiang Xiaos. Naalala ni Huang Xiaolong ang disipulo ng Jiang family mula sa madilim na planeta kung saan inalis niya ang likas na espiritual na embryo. Tila ang disipulo ng Jiang family na ito ay itong si Jiang Xiaos. Lakas 2,368. Not too bad. Naisip ni Huang Xiaolong sa sarili. Kung ang Jiang Xiaos na ito ay makapasok sa God Realm, ang kanyang lakas ay malamang nalalampas sa 3,000. Tirichet asterisk S. Mabilis na lumipas ang kalahating buwan, papalapit sa araw ng auction. Umalis si Huang Xiaolong sa inn, patungo sa auction house. Pagdating niya, siksikan na ang mga pinto ng auction house, halos walang gumagalaw. Sa totoo lang, ang karaniwang tao ng auction ay hindi masyadong nakakuha ng pansin, gayunpaman, mula nang kumalat ang balita tungkol sa magandang kalidad ng Divine Grade Spirit Stone, doble ang bilang ng mga tao. Lumipat si Huang Xiaolong patungo sa pasukan ng mga pinarangalan na panauhin. Itong Young Noble, pasensya na, ang pasukan na ito ay para lang sa mga bisitang may hawak ng special issued card ng aming auction house. Nang siya ay ilang hakbang na lamang mula sa pagdaan sa pasukan, magalang na pinigilan ng dalawang magagandang alagad ng auction house si Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 532. Divine Artifact. Matapos harangin, si Huang Xiaolong ay hindi nagpakita ng anumang galit. Nakangiting mahina, kinuha niya ang Jade Token na ibinigay sa kanya ni Keke noong isang araw, iwinagayway ito sa harap nila, pwede na ba akong pumasok? Ayon sa mga alituntunin ng auction house, ang mga may-ari ng isang item sa auction ay pinayagang makapasok sa pamamagitan ng Honored Guest Pathway, lahat sila ay itinuring na pareho. Tinitigan ng dalawang dilag ang Jade Token sa kamay ni Huang Xiaolong at natulala saglit bago magalang na gumawa ng paraan para makadaan siya. Dumaan si Huang Xiaolong, palabas sa kabilang panig, kung saan lumapit ang isa pang magandang dalaga upang akayin siya sa isang pribadong silid. Nakaupo sa pribadong silid, nakatingin sa mga magagarang dekorasayon, napabuntong hininga siya ng munting panaghoy sa kanyang puso. Ang mga dekorasayon lamang sa pribadong silid na ito ay malamang na nagkakahalaga ng ilang milyon, kahit isang simpleng upuan sa pribadong silid ay ginawa mula sa Heaven Grade Spirit Stone. Hindi nagtagal sa Martial Spirit World, si Huang Xiaolong ay hindi makahanap ng kahit isang piraso ng Heaven Grade Spirit Stone, ngunit ngayon, ang Black Warrior Auction House ay talagang ginawang upuan ng napakalaking piraso ng Heaven Grade Spirit Stone, at inilagay ito dito. Ang iba pang mga dekorasayon sa silid ay ginawa rin mula sa mga bihirang bato at ores. Komportableng nakaupo sa upuan, nakatingin sa salamin na bintana, tanaw niya ang buong bulwagan ng auction house. Ang maluwag na bulwagan ng auction house ay maaaring magkasya sa mahigit 10,000 tao, bawat isa sa kanila ay may sapat na espasyo para maupo. Sumilip mula sa pribadong silid, ito ay isang masa ng itim. Hindi na kinailangan pang maghintay ni Huang Xiaolong dahil nagsimula na ang auction pagkaraan ng ilang sandali. Nangungunang Divine Grade Spirit Pellet, Immortal Phoenix Pellet, 100 piraso, ang presyo ng bidding ay nagsisimula sa 1,500,000. 100 piraso ng Immortal Phoenix Pellet, ito ang panimulang item ng auction house. Isang mahiwagang pellet mula sa Phoenix Clan na may mga mahimalang benepisyo.
Ang pagkuha nito ay hindi lamang makapagpapainit ng pisikal na katawan ng isang tao, ito rin ay nagdulot ng kailanawan sa kaluluwa, at kung ang isa ay malubhang nasugatan, lahat ng mga sugat ay maaaring gumaling halos kaagad. Pagkatapos ng Immortal Phoenix Pellet, ang pangalawang item ay isang bukol ng Divine Ore mula sa Divine World, 5 metro ang kapal, ang presyo ng bidding ay nakatakda sa 1 milyon. Bagaman napakahalaga ng isang banal na mineral, mahirap itong pinuhin. Hindi lang kailangan nito ng Divine Fire ng High God Realm Master, kailangan din nito ng kaalaman sa mga simbolo ng anting-anting ng Divine World pati na rin ang pagbabago nito sa isang inscribed formation. Hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na ang isang bukol ng mineral ng Divine World ay nagkakahalaga ng labis, na hindi maipaliwanag na nagpaalala sa kanya sa mga pintuan sa nawasak na punong tanggapan ng Deities Templar. Ang mga pintong iyon ay gawa rin sa mineral ng Divine World. Sa susunod na pagbalik ko, dapat kong kunin ang mga pintong iyon. Si Huang Xiaolong ay gumawa ng isang tala sa isip. Sa lalong madaling panahon, higit sa 50 mga item ang dumaan sa yugto ng auction, karamihan sa mga ito ay bihirang mga item. Gayunpaman, ang presyo ay lalong tumaas ng dumaan ang mga item na ito, maging si Huang Xiaolong ay napapangiti sa kanyang mga labi sa pag-iisip tungkol dito. Mula sa ika-50 item pataas, ang lahat ng mga presyo sa pagbid ay nagsimula mula 10 milyon pataas. Higit sa lahat, ang Divine Grade Spirit Stone ni Huang Xiaolong ay talagang isa sa ilang mga finale item ng auction. Nakaupo sa pribadong silid, narinig ni Huang Xiaolong ang umaalon-alon na sigaw ng bidding war na nakadama ng kaunting panlulumo. Noong una, naisip niya na pagkatapos ay auction ang piraso ng Divine Grade Spirit Stone na iyon, ang kanyang kayamanan ay magiging katumbas ng isang maliit na lokal na malupit. Gayunpaman, ang pagtingin sa walang ekspresyon ng mga mukha ng mga disipulong iyon sa ibaba habang sila ay sumisigaw ng milyon-milyon, ang ilang milyon na malapit na niyang matanggap ay tila isang patak sa malawak na dagat. Makalipas ang ilang oras, ang huling 3 item na lang ang natitira. Ang aming susunod na item ay isang banal na artifact. Sa sandaling tumunog ang boses ng naunang auctioneer, ang mga tao ay napukaw sa pananabik. Tanging isang sandata lamang na pinanday ng banal na apoy ng isang Diyos sa banal na mundo ang may karapatang tawaging isang banal na artifact. Isang tunay na Diyos. Hindi ang tinatawag nilang High God Realm Master sa loob ng galaxy. Si Huang Xiaolong din ay natigilan. Paano makikita ang isang banal na artifact sa mas mababang mundo? Hindi napigilan ni Huang Xiaolong na tanungin si Dragon Emperor Ao Taiyi. Hindi ako masyadong malinaw sa aking sarili, ngunit karamihan sa mga sandata na ito ay naiwan mula sa tiwangwang na panahon. Sinabi ng Dragon Emperor Ao Taiyi, bagaman ang isang banal na artifact ay makapangyarihan, ang isang High God Realm Master lamang ang maaaring magpakita ng kapangyarihan nito. Tumango si Huang Xiaolong. Sa puntong ito, inihayag ng auctioneer ang presyo ng bidding sa 45 milyon. At nagsimula na ang bidding. Gayunpaman, dahil sa katotohanan ang mga High God Realm Masters lang ang maaaring magpakita ng kapangyarihan ng Divine Artifact, walang masyadong bidder. Sa huli, napanalunan ito ng isa sa mga Super Force, ang Zhu Family, gamit ang 52 milyon. Susunod, ay isang Divine Grade Spirit Stone. Ang espiritual na enerhiyang ito na nakapaloob sa Divine Grade Spirit Stone na ito ay kasing dami ng dagat, masigla at walang katapusan. Isa sa pinakamagaling sa grade nito. Maaari itong magbigay ng 2 beses na mas maraming enerhiya sa malalaking pormasayon na nagpapataas ng epekto ng 2 beses. Ang bidding ay nagsisimula sa 60 milyon. Ang auction hall ay sumabog sa isang malaking kaguluhan. Ang isang divine artifact ay maaaring isang pambihirang kayamanan, ngunit maaari lamang itong gamitin ng isang High God Realm Master. Gayunpaman, ang piraso ng magandang kalidad na divine grade na Spirit Stone ay ibang bagay sa kabuuan. Ito ay maaaring gamitin sa kapangyarihan formations, ginagamit upang ayusin ang isang espiritual na enerhiya, pagtitipon formation, pinuhin ng mga pellets, cultivation, at higit sa lahat, ito ay maaaring gamitin ng sinuman. Nang i-announce ng auctioneer ang pagsisimula ng bidding, nabaliw ang lahat sa hall.
Bago ang isang nabigla na Huang Xiaolong, ang presyo ay tumaas sa 70 milyon sa isang kisap mata. 71 milyon. 73 milyon. Patuloy ang pagtaas ng presyo. Sa loob ng pribadong silid, parang nakita ni Huang Xiaolong ang langit na nagpaulan ng Xuanwu coin sa kanyang harapan mismo. Sa huli, ang piraso ng Divine Grade Spirit Stone ay na-auction sa mataas na presyo na 83 milyon. 83 milyon. Sa loob ng kanyang Azure Ring, mayroon pa siyang 5 katulad na mga espiritong bato, idinagdag ang isa na kakabenta lang, iyon ay malapit sa 500 milyon. 500 milyong Xuanwu coins, kahit na ang ilan sa mga mas maliliit na pamilya na nag-iipon ng kanilang kayamanan sa loob ng 10,000 taon ay hindi nakuha ang bilang na ito. Ang huling item na isusubasta natin ay isang mapa ng kayamanan. Ang treasure map na ito ay naiwan ng All Origin Sect. Walang inaasahan na ang huling item ay isang mapa ng kayamanan, kabilang si Huang Xiaolong. All Origin Sect. Natarante si Huang Xiaolong. Ang All Origin Sect na ito ay isa sa mga super force ng ating Black Tortoise Galaxy, ngunit nawasak ito mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas. Sabi ng Dragon Emperor Ao Tai. Natarante si Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na ang All Origin Sect ay magiging isang super force, ngunit paano nahulog ang sekta? Hindi ganoon kadali para sa isang sobrang puwersa na tuluyang mapahamak. Ang dahilan kung bakit nawala ang All Origin Sect ay palaging isang misteryo. Umiling si Dragon Emperor Ao Tai, ayon sa ilang chismis, lahat ng All Origin Sects ay God Realm at God Realm Masters ay pinatay lahat sa isang gabi. Noong panahong iyon, ginulat ng balitang ito ang buong Black Tortoise Galaxy, Azure Dragon Galaxy, White Tiger Galaxy, at ang Vermilion Bird Galaxy. Sino ang may ganoong kapangyarihan para mapatay ang lahat ng All Origin Sects High God at God Realm Masters? Naiwan si Huang Xiaolong na nalilito sa pag-iisip. Sa puntong ito, ang auction house na supervisor Keken ay pumunta sa pribadong silid ni Huang Xiaolong upang ibigay ang mga kita mula sa auction ng Divine Grade Spirit Stone. Ang auction house mismo ay nagbawas ng bahagyang higit sa 1,000,000 bilang mga bayad sa pagpoproseso, at si Huang Xiaolong ay nagbulsa ng higit sa 81 milyon. Ang 81 milyon ay isang malaking halaga. Ka 81 milyon sa kanyang kamay, nadama ni Huang Xiaolong na higit na ligtas. Sa huli, ang treasure map ay binili ng isa pang super force, ang Chen family, na may 200 milyon. Pagkatapos ng auction, inimbitahan ng auction house supervisor kay Ken si Huang Xiaolong sa kanyang tirahan, ngunit tinanggihan ni Huang Xiaolong ang intensyon ng kabilang panig. Siya ay papunta sa malaking trading firm na nakikitungo sa mga demonyong hayop, binili ang lahat ng Peak Half-Step God Realm Beast Core sa kanilang shop, na umaabot ng bahagya sa mahigit 900 core. 900 Peak Half-Step God Realm Beast Cores ay nagkakahalaga kay Huang Xiaolong ng 40 milyon. Kahit kailan hindi siya maramo na tao, nagpadugo pa rin ito sa kanyang puso. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 533. Papalapit na araw ng pagsusuri. Pagkatapos bilhin ng Peak Half-Step God Realm Beast Cores, nagrente si Huang Xiaolong ng courtyard sa isa sa mga inang Black Warrior City, na nilulubog ang sarili sa cultivation. Ngayon, halos 10 buwan na lang ang natitira bago ang araw ng pagtatasa. Kaya, nililimitahan ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili sa 10 Beast Core sa isang araw, habang ang natitirang oras ay ginugol sa paglinang ng kanyang Battle Chi, ang sinaunang puppetry art, at Soul Mandate. Lumalabas din siya paminsan-minsan para mamasyal at lumangoy sa paminsan-minsang alak. Ang mga araw ay maluwag at komportable, na nag-aambag sa kanyang lumiliit na kayamanan. Ang maliit na courtyard na inuupahan niya ay hindi malaki, ngunit nagkakahalaga pa rin ito ng higit sa 1,000 Xuanwu coins araw-araw. Ang isang bote ng bahagyang mas mahusay na alak ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000 Xuanwu na barya. Sa simula, gusto niyang bumili ng sarili niyang courtyard sa Black Warrior City, ngunit laking gulat niya pagkatapos magtanong tungkol sa presyo. Ang pinakamurang patio ay nagkakahalaga ng 3 hanggang 400 milyon.
Higit pa rito, tanging ang mga elite na disipulo ng Black Warrior Institute at higit pa ang pinahintulutang bumili ng tirahan. Para sa iba, hindi sila bibigyan ng oras ng araw kahit na nag-alok sila ng daan-daang milyon. Kalimutan ng Black Warrior City, kahit na ang mga courtyard sa maliliit na lungsod sa Cloud Sea Mainland ay aabutin ka ng hindi bababa sa 100 milyon. Binigyang diin ng Dragon Emperor Altai, ang Cloud Sea Mainland ay ang buong sentro ng kalakalan ng Black Tortoise Galaxy, bawat pulgada ng lupa ay nagkakahalaga ng higit sa ginto. Ilan lang sa malalaking pamilya o mga alagad ng Super Force o Elder ang kayang magkaroon ng lugar. Isang malungkot na buntong hininga ang narinig mula kay Huang Xiaolong. Kahit saan man magpunta, nananatili pa rin ang pagkakaiba ng mayaman at mahirap. Pagkatapos mong makapasok sa God Realm at maging panloob na disipulo ng Black Warrior Institute, sa pagkakakilanlan na iyon maaari kang tumingin upang bumili ng lugar sa isa sa mas maliliit na lungsod ng Cloud Sea Mainland. Inikayat ni Dragon Emperor Altai. Tumango si Huang Xiaolong. Kahit na ang isang karaniwang courtyard sa mas maliliit na lungsod ng Cloud Sea Continent ay hindi isang bagay na mabibili ng lahat, ang pagkakakilanlan ng mamimili ay isang paunang kinakailangan. Hindi yun magiging isyo kung si Huang Xiaolong ay naging isang panloob na disipulo ng Black Warrior Institute. Sa oras na iyon, maaari pa niyang dalhin ang Huang family sa Cloud Sea Mainland. Ito ay isang ganap na ligtas na lugar. Walang sino man ang maglalakas loob na makipaglaban ng hayagan o gumawa ng pagpatay sa Cloud Sea Mainland, kung hindi, sila ay magiging karaniwang kaaway ng buong kalawakan. Kahit na ang mga pangunahing disipulo ng mga Super Force ay mag-iisip ng 2 beses bago kumilos ng walang ingat. Ang paglipas ng panahon ay dumaloy, at sa lalong madaling panahon, 2 buwan na ang lumipas. Sa oras na napino na ni Huang Xiaolong ang 6 na Ram Beast Core, sa wakas ay umaban siya sa Half-Step God Realm. Ang kanyang lakas ay muling nadagdagan ng mga paglukso at pagkagapos. Kung sa panahon ng pagsubok ang tunay na lakas ni Huang Xiaolong ay 3,000, kung gayon ang kanyang kasalukuyang lakas ay tataas sa 4,000. Ang pagkakaiba ng 1,000 puntos ay maaaring hindi gaano, ngunit ang kanyang aktwal na lakas ay tiyak na higit sa doble. Sa loob ng bakuran, tinapos ni Huang Xiaolong ang kanyang pagsasanay para sa araw na iyon at iminulat ang kanyang mga mata habang huminga siya ng malabo na chi mula sa kanyang bibig. Ang aking Ausere tactics ay umabot na sa 9 na yugto. Ayon sa bilis na ito, kapag ako ay nakapasok sa God Realm, aking papasok din ang Ausere tactics sa 10 yugto. Ang maalamat na 10 yugto. Inaasahan ito ni Huang Xiaolong ng may pag-asa. Isang yugto kahit ang kanyang guro, si Renhua Kuang, ay hindi pa nakakamit. Hanggat naabot ni Huang Xiaolong ang 10 yugto, mabubuksan niya ang pinto ng impyerno, na nagpapahintulot sa kanya na malayang maglakbay patungo sa impyerno at pabalik. Tulad ng banal na mundo, ang impyerno ay isang mas mataas na antas ng mundo. Ang mas mahuhusay na mapagkukunan mula sa impyerno ay magbibigay kay Huang Xiaolong ng kalamangan na hindi maihahambing ng ibang mga henyo ng Black Warrior Institute. Hindi siya umalis sa Black Warrior City pagkatapos niyang umaban sa Half-Step God Realm. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagpino sa natitirang mga core ng hayop. Lumipas ang mahigit 1 buwan. Kinugol ni Huang Xiaolong ang kanyang oras sa pagpino sa natitirang 300 sa peak Half-Step God Realm Beast Cores, pinatatag ang kanyang Half-Step God Realm Foundation. Sa panahong ito, patuloy na lumalago ang kanyang lakas araw-araw. Gayunpaman, malayo ito sa peak Half-Step God Realm. Sa ganitong bilis, kailangan kong pinuhin ang 1,000 higit pang God Realm Beast Core para makita ang anumang resulta. Ang mood ni Huang Xiaolong ay naging malungkot. 1,000 God Realm Beast Core, saan niya hahanapin ang ganyang karami? Sa karamihan, ang mga auction house ay maaaring magkaroon ng 10 o higit pang God Realm Beast Core para sa auction. Hindi pa banggitin ang katotohanan na ang isang average na God Realm Beast Core ay kukuha ng presyo na 4 hanggang 500,000 bawat isa. 1,000 God Realm Beast Cores, hindi niya kakayanin ang mga ito kahit na ibenta niya ang 5 natitirang Divine Grade Spirit Stone sa loob ng kanyang singsing. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang mag-isip masyado sa puntong ito. Tumunog ang boses ni Dragon Emperor Altai.
Ang iyong kasalukuyang lakas ay sapat na upang makakuha ng pwesto sa Black Warrior Institute. Bukod dito, para sa pagtatasa, ililipat ng Black Warrior Institute ang mga kalahok sa Deepwood Star upang manghuli ng mga demonyong hayop, halimaw, at demonyo bilang bahagi ng proseso ng pag-aalis upang piliin ang pinakamahusay na 100. Sa Deepwood Star, maraming mga demonyong hayop at demonyo ng God Realm. Maraming demonyong hayop at demonyo realm ng Diyos. Nagliwanag ang mga mata ni Huang Xiaolong. Pumalaklak si Dragon Emperor Altai, tama, ang mga demonyong hayop at demonyong ito ay karaniwang hindi masyadong malakas, higit sa lahat ay maaga o kalagitnaan ng First Order God Realm, walang anumang late First Order God Realms, na angkop para sa iyong pagsasanay. Ang Deepwood Star na iyon ay dapat magkaroon ng kahit 1,000 God Realm na demonyong hayop at demonyo, tama ba? Gusto ni Huang Xiaolong na makatiyak. Natahimik si Dragon Emperor Altai, sa palagay mo ang mga demonyong hayop at demonyo ng God Realm ay nagkalat sa buong lugar. Ang lahat ng mga demonyong hayop at demonyo sa Deepwood Star ay pinalaki ng Black Warrior Institute sa daan-daang libong taon. Bagamat mayroon itong napakaraming God Realm na mga demonyong hayop at demonyo, magkakaroon, higit sa lahat, magkakaroon lamang ng ilang daan. Ang mga late First Order God Realm at Second Order God Realm ay mahuhuli ng mga eksperto ng Black Warrior Institute. Nakunan. Pagkatapos ay agad na naunawaan ni Huang Xiaolong ang mga intensyon ng Institute. Sa mga kalahok sa pagtatasa, ang mas malakas na lakas ng mga kandidato ay nasa katulad na antas ng maaga o kalagitnaan ng First Order God Realm na mga demonyong hayop. Kung may mga demonyong hayop sa loob ng Second Order God Realm, hindi nila kailangang mag-abala sa pagtatasa. Ito ay magiging isang panig na pagpatay. Ngunit, may kalahating taon pa para sa pagtatasa, payo ng Dragon Emperor Altai. Sa kalahating taon na ito, patuloy na pinuhin ang mga peak na kalahating hakbang na God Realm Beast Core, dagdagan ang iyong lakas hanggat maaari. Sa ganitong paraan, pagdating ng panahon, magiging mas madali para sa iyo na patayin ang mga demonyong hayop na nasa kalagitnaan ng First Order God Realm. Tumango si Huang Xiaolong. Kaya naman, sa mga sumunod na araw, ginamit ni Huang Xiaolong ang natitirang 30 milyon para bumili ng mahigit 700 peak half-step God Realm Beast Course, na ipagpatuloy ang pagpipino, ang kanyang paminsan-minsang paglalakad, at ang kanyang pagmamahal sa alak. Habang ang mga araw ay naging linggo, na naging buwan, kalahating taon ang lumipas sa isang iglap. Sa loob ng Zumi Temple, si Huang Xiaolong ay nakaupo na naka-cross-leg sa tabi ng Ten Buddha Formation. Habang siya ay humihinga sa loob at labas, ang Dragon Chi ay umiikot sa kanyang katawan sa ethereal na hugis ng isang dragon. Sa mga nakalipas na araw, ang kanyang Treasure Dragon Protective Shield Art ay hindi gaanong natapos at ang formation diagram na lumitaw sa loob ng kanyang katawan ay ganap na nasama sa kanyang True Dragon Physique. Nagbago na rin ang diagram formation mula noon, mula sa mga malabong guhit tungo sa mga kaakit-akit na bundok at umaagos na batis, na sinamahan ng malalagang puno at damo. Ang lahat ng ito ay nabuo ng Dragon Chi. Makalipas ang ilang oras, natapos ang cultivation ni Huang Xiaolong para sa araw na iyon. Nang lumabas siya sa Zumi Temple, ang labas ng mundo ay malalim na sa gabi. Ang malawak na kalangitan ay isang kahabaan ng midnight blue. Bukas ang araw ng pagtatasa. Ulong ni Huang Xiaolong habang nakatingin sa langit. Ang Black Warrior Institute ay tila nagbigay ng malaking kahalagahan sa pagtatasa ng terminong ito. Hindi lamang nila pinatasang gantimpala para sa unang pwesto, ang mga gantimpala para sa pangalawang pwesto hanggang sa ika-10 pwesto ay nadouble lahat. Sa pagtatapos ng panahon ng pagpaparehistro, kabilang sa bilang ng mga taong sumubok ng kanilang kakayahan, mayroong kabuuang 25 tao na nakakuha ng 2,000 puntos pataas para sa lakas. Noong nakaraan, 12 hanggang 13 tao ang karaniwan, ngunit sa taong ito ay talagang doble ang dami. Ang pinakamataas na scorer sa mga tuntunin ng lakas, na umabot ng higit sa 3,100, ay isang binata na nagngangalang Budaleng. Siya rin ang tanging taong nakapuntos ng higit sa 3,000 puntos. Nang matukoy ang kanyang mga resulta, nagtaas ito ng malalaking alon sa Cloudsea Mainland.
Iyon ay dahil sa milyong taon ng pre-assessment test, ni minsan ay walang nakuhang henyo na mas mataas sa 3,000 puntos. Ang sabi-sabi, ang balita ay nagulat pa sa principal ng Black Warrior Institute. Ito ba ang dahilan kung bakit biglang nadagdagan ng Black Warrior Institute ang mga reward? Ang sulok ng labi ni Huang Xiaolong ay kumunat sa isang pahiwatig ng isang ngiti. Bukas, makikita niya ang Gudelengay na ito. Ang isang karapat-dapat na kalaban ay ginawa lamang ang mga bagay na mas kawili-wili. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 534. Unang pagkikita kay Gudeleng. Ang gabi ay unti-unting nagbigay daan sa bukang liwayway habang ang araw ay nagsisikatan ng araw sa ibabaw ng lupa. Si Huang Xiaolong, na nakatayo sa bakuran, ay biglang nanginginig ang hamog sa umaga na pumatak sa kanyang katawan. Tumalikod siya at naglakad palabas ng bakuran patungo sa Hall of Heroes Square. Ang transmission array ng bagong disciple assessment ay nasa square mismo. Dahil sa malapit na distansya sa pagitan ng ina tinitirhan niya at Hall of Heroes, dumating si Huang Xiaolong sa loob ng ilang minuto. Sa oras na dumating si Huang Xiaolong, ang plaza ay puno na ng maraming tao. Maraming mga henyo mula sa iba't ibang mundo ang nagtipon sa Hall of Heroes Square. Ang batang iyon ay dapat na si Huang Xiaolong iyon. Nang lumitaw si Huang Xiaolong sa plaza, kakaunti ang nakakilala sa kanyang mukha. Maraming tao ang magbibigay pansin sa mga tulad ni Huang Xiaolong na nakakuha ng higit sa 2,000 puntos sa lakas. Ilang sandali pagkatapos niyang dumating, ang plaza ay sumiklab sa isang malaking kaguluhan. Ito ay Gudeleng. Ang nakakuha ng 3,156 points, si Gudeleng. Napaka hindi inaasahan, ang napakalaking henyo ay nagmula sa Gude family sa pagkakataong ito. Tumingin si Huang Xiaolong, sinundan ng tingin ng mga tao ang isang binata na nakasuot ng itim na brocade na roba sa ilalim ng isang pansing pilak na balabal na tumuntong sa parisukat, matatag at matatag. Ang kanyang mga mag-aaral ay isang obsidian na itim na tila may mahiwagang pangakit, isang sulyap at isa ay mahihila ng hindi nalalaman. Ito ang nag-iisang henyo sa daang libong taon ng pagtatasa ng Black Warrior Institute na nakakuha ng higit sa 3,000 puntos, na nakakabigla sa buong kalawakan, si Gudeleng. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Gudeleng, ang tao ay tulad ng kanyang pangalan. Malamig. Sa kabila ng malaking espasyo sa pagitan ni Huang Xiaolong at Gudeleng, naramdaman niya ang lamig na nagmumula sa isa pang binata. Napakapurong puwersa ng dark element. Sa isip ni Huang Xiaolong. Mula sa pangkalahatang pananaw, ang madilim na elemento ay palaging itinuturing na masama, ngunit ang madilim na elemento ni Gudeleng ay nadama na dalisay. Kung hindi ako mali, nililinan niya ang Underworld Black Frost Technique, sabi ng Dragon Emperor Tai Yi. Sa alamat, ang Underworld Black Frost Technique ay isang cultivation technique na nilikha ng isa sa mga Kings of Hell na hindi ipinasa sa mga tagalabas. Walang nakakaalam kung paano nakuha ng ninuno ni Guda ang kanyang mga kamay dito. Gayunpaman, ang bilang ng mga tao sa Guda family na matagumpay na nilinang ang pamamaraang ito ay hindi lalampas sa 3 sa nakalipas na 10,000 taon. Tumango si Huang Xiaolong habang nakikinig. Underworld Black Frost Technique. Ang kanyang Azure Tactics ay isa ring cultivation legacy mula sa Hell. Nandito na si Jiang Shaos. Tinasabi ng mga alingaw-ngaw na si Jiang Shaos ay nakalusot sa God Realm. Noong nag-test siya kanina, hindi pa siya nakakalusot. I wonder kung ano na ang strength score niya ngayon. Ang mga taong naghihintay sa plaza ay sumiklab sa isa pang maliit na kaguluhan. Tumingin si Huang Xiaolong at nakita ang parehong binata ng pamilyang Jiang na nakita niya nang kolektahin niya ang likas na espiritual na embryo. Inaasahan ng kalahati ni Huang Xiaolong na makakalusot siya sa God Realm. Tinutol ni Jiang Shaos ang maingay ng mga tao, dumiretso sa Gudeleng. Puminto sa harap ni Gudeleng, sinabi ni Jiang Shaos, Gudeleng, huwag mong isipin na mauuna ka sa assessment, talagang matatalo kita. Tinulyapan ni Gudeleng si Jiang Shaos na may tahimik na mukha, maghihintay ako.
Si Jiang Shaos ay bumantong hininga at lumakad palayo. Chu Shaoqing. Wang Baoyuan. May sumigaw na ikinagulat ng mga tao. Tumingin din si Huang Xiaolong at nakita ang isang pares ng isang binata at babae na naglalakad na magkahawak kamay. Ang babae ay nakasuot ng berdeng damit at may maganda at magagandang katangian, na may dalawang kitang-kitang dimples, samantalang ang binata sa tabi niya ay nakasuot ng simpleng two-piece blue na tonika at pantalon na may isang sinaunang mukhang espada na nakasabit sa kanyang baywang. Ang kanyang gwapong mukha ay naglabas ng dominanteng aura. Ang dalawang ito ay hindi simple, ang katawan ng batang babae ay ang Velouria 100 soft physique at ang katawan ng binata ay tinatawag na indestructible Vajra physique. Tumunog ang boses ni Dragon Emperor Ao Tai. Kung makasalubong mo ang dalawang taong ito mamaya, maging mas maingat. Pagamat nagulat, tumango pa rin si Huang Xiaolong. Sa nakalipas na 9 na buwan, inilarawan ng Dragon Emperor Ao Tai ang ilan sa 3,000 natatanging pangangatawan at ang ilan sa kanilang potensyal sa kanya. Parehong nirerango ang Velouria 100 soft physique at indestructible Vajra physique sa loob ng nangungunang 100 sa 3,000. Parehong kakilakilabot ang kakaibang pangangatawan na ito, ngunit muli, hindi ito may kukumpara sa True Dragon Physique ni Huang Xiaolong. Parehong uri ng pangangatawan ang nirerango pagkatapos ng nangungunang 30s. Gayunpaman, nakikita niya na ang dalawang taong ito ay malalakas na kalaban, pareho silang umaban sa God Realm. Sunod-sunod na dumating ang mga henyo. Sa tuwing may lalabas na taong nakapuntos ng 2,000 pataas, nagiging frenzy mode ang karamihan. Sa isang lugar na nakatago sa malalim na kawalan sa itaas ng Black Warrior City, nakatayo ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng robe na kumakatawan sa Black Warrior Institute. Gayunpaman, ang kanilang mga damit ay gininto ang kulay, kabilang ang pattern ng pagong sa kanilang mga dibdib, patunay ng kanilang mataas na katayuan, pagkakakilanlan, at awtoridad. Sa kabila ng maningning na gininto ang kulay ng kanilang mga damit, hindi ito bulgar sa mata. Ang gudeleng na iyon ay talagang isang minsan sa 1,000,000 taon na bihirang talento, nabalitaan ko na ang Institute Principal ay nais na kunin siya bilang isang personal na disipulo ngunit tinanggihan. Sabi ni Su Haodong. Walang dadang ang unang lugar sa pagkakataong ito ay walang iba kundi si Gudeleng. Pagkatapos ay tumawa si Li Jikan, ngunit iyong Jiang Shaos, Xu Shaoqing, Wang Baoyuan, Li Mingshan, Jiang Wei, Zhu Haixiyang, Yang Shiki, He Shu at Su Mai ay hindi rin masama. Tumango si Su Haodong bilang pagsangayon, kung si Gudeleng ang unang pwesto, ang ikalawa at pangatlong may hawak ng pwesto ay malamang na sina Jiang Shaos, Wang Baoyuan, Xu Shaoqing sa ika-4 na pwesto, kasama si Li Mingshan at ang natitira sa ika-5 hanggang ika-10 pwesto. Ang 10 tao na ito ay ang pinaka-promising na mga kandidato upang walisin ang nangungunang 10 lugar sa mata ng dalawang nasa katanghaliang gulang na mga lalaking iyon. Sa katunayan, hindi lamang ang dalawang nasa katanghaliang gulang na ito, karamihan sa malalaking puwersa ay maasahan sa 10 taong ito. Narinig ko na mayroong isang nagngangalang Huang Xiaolong, ang kanyang talento at lakas ay hindi masyadong masama. Biglang sabi ni Li Jikan. Nagtataka ako kung saang mundo siya nagmula sa maliit na pamilya. Sumang-ayon si Su Haodong, ang katotohanan na ang isang maliit na ibabaw ng mundo ay maaaring magpalaki ng isang henyo ng 2,000 puntos ng lakas ay talagang bihira. Ang Huang Xiaolong na ito ay malamang na makapasok sa top 30. Ang kakayahang makakuha ng isang lugar sa loob ng 30 sa itaas ay itinuturing na mahusay. Habang ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang maliit na usapan, ang plaza sa ibaba ay biglang tumahimik habang ang elder na nangangasiwa sa pagtatasa sa oras na ito ay lumabas sa Hall of Heroes. Naniniwala ako na lahat ng tao dito ay napakalinaw tungkol sa bagong pagtatasa ng pagpili ng disipulo. Si Elder Zhang Tianchuan ng Black Warrior Institute ay nag-scan sa mga disipulo ng pamilya sa square at sa paligid ng perimeter ng square, kaya hindi na ako mag-abala na ulitin ang mga patakaran. Sa halip, i-aanunsyo ko ang mga gantimpala para sa nangungunang 10 lugar. First place reward, 10 milyong Xuanwu coins, 1,000 piraso ng Black Warrior Greater Strength Pellets, 1,000 piraso ng Saint Raid Spirit Stones, at 1 Divine Rank Battle Skill.
Nang magsalita ang boses ni Elder Zhang Tianchuan ng huling salita, ang buong parisukat ay humugong sa pananibik at pagkabigla. Bagamat may mga chismis na lumilipad kanina na nagsasabi na ang mga reward sa unang lugar ay nadagdagan, walang sino man ang nakahula sa lawak ng pagtaas. Ngunit ngayon, maging ang mga alagad mula sa mga kilalang malalaking puwersa ay natukso matapos marinig ang mga gantimpala. Hindi rin inakala ni Huang Xiaolong na ang unang gantimpala ay magiging napakalaki. Ang 10 milyong Xuanwu coins ay isang mapang-akit na halaga kahit para sa mga disipulo mula sa malalaking puwersa. Gayunpaman, ang talagang nakakuha ng interes ni Huang Xiaolong ay ang 1,000 Black Warrior Greater Strength Pellets at ang Divine Rank Battle Skill na iyon. Narinig niya ang tungkol sa Black Warrior Greater Strength Pellets mula sa Dragon Emperor Tai. Ang pagkuha ng isa ay hindi lamang makakatulong na mapahusay ang kanyang lakas at init ng ulo ang kanyang katawan, maaari pa itong linisin ang kanyang kaluluwa. Bukod dito, ang isang Divine Rank Battle Skill mula sa Black Warrior Institute ay hindi katulad ng isang Heaven Rank Battle Skill mula sa Martial Spirit World na maihahambing. Tila ay nasa ganap na magkakaibang antas. Isang panandaliang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Gudeleng nang marinig niya ang mga gantimpala sa unang lugar, malinaw na nagpukaw ito ng kanyang interes. Gaya ng ginawa ni Jiang Shaos, Wang Baoyuan, Xu Shaoqing, at iba pa. Kasunod nito, ipinagpatuloy ni Elder Zhang Tianchuan ang mga gantimpala para sa ikalawa hanggang ikaapat na pwesto. Kahit na ang mga gantimpala ay mas mataas kaysa sa karaniwan, ito ay mas kaunti kumpara sa mga gantimpala sa unang lugar. Gayunpaman, ito ay sapat na upang pukawin ang mainit na dugong mga kabataang ito, umatungal na umalis. Tinimulan ni Zhang Tianchuan ang transmission array matapos ipahayag ang mga reward. Sa airspace sa itaas ng parisukat, lumitaw ang isang malaking itim na butas, na sumasakop sa hindi bababa sa kalahati ng parisukat na lugar. Ang mga kalahok ay ipapadala sa Deepwood Star sa pamamagitan ng black hole na ito. Timulan na ang pagtatasa. Ipinahayag ni Zhang Tianchuan. Sa isang kisap mata, ang langit ay napuno ng mga silhouette na lumulukso mula sa lupa na nag-drill sa black hole. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 535. Pangangaso sa God Realm Demonic Beasts. Ang unang taong dumaan sa black hole ay si Gudeleng, na sinundan ni Jiang Shaos, Wang Baoyuan, at ang iba ay dumaan din. Makalipas ang ilang paghinga, kumilos si Huang Xiaolong. Gayunpaman, ang aktwal na daanan sa itim na butas ay limitado, na gumagalaw kasabay ni Huang Xiaolong ay 10,000 iba pang henyong disipulo. Pumuso si Huang Xiaolong. Isang pagsabog ng Ausurechi ang pinakawalan mula sa kanyang katawan, na tinamaan ang mga disipulong iyon na sinusubukang sumiksik sa black hole ng kasabay niya. Mula sa itaas, ilang alagad ang bumagsak sa lupa tulad ng mga patay na balang. Nagkunwaring hindi narinig ni Huang Xiaolong ang galit na sigaw na nagmumula sa ibaba, diretsyong lumilipad sa black hole. Pakiramdam niya ay bumaligtad ang universo, nahulog siya sa kabilang bahagi ng black hole. Pagtingin sa paligid, nakita ni Huang Xiaolong na siya ay lumitaw sa isang batong kagubatan, kasama ang mga demonyong hayop na umuungal na walang katapusang umaalingaw-ngaw sa di kalayuan. Ang ibinigay na deadline ng pagtatasa ay 10 araw. Sa 10 araw na ito, ang kanilang mga resulta ay mabibilang ayon sa bilang ng mga demonyong hayop, halimaw, at demonyong kanilang napatay. Ang pagpatay sa isang maagang 10th Order Saint Realm ay nagdala ng 1 puntos, ang mid-stage ay makakakuha ng 5 puntos, habang ang isang late 10th Order Saint Realm ay umani ng 30 puntos. Ang peak late 10th Order Saint Realm ay 80 puntos, ang half-step God Realm ay may mataas na 300 puntos, at ang peak half-step God Realm ay 800 puntos. Pagkatapos, mas lumawak ang agwat ng punto. Isang maagang First Order God Realm ay 10,000 points, mid-First Order God Realm ay nagbigay ng 50,000 points, at isang late First Order God Realm ay napakalaki ng 300,000 points. Biglang umalangaw-ngaw ang kakaibang sigaw na nakakataas ng buhok, isang multicolored na higanting alakdan ang tumalon kay Huang Xiaolong.
Nakataas ang napakalaking buntot nito na nakatutok sa kanyang lalamunan ng nakalalasong tibo. Nakilala ni Huang Xiaolong ang maraming kulay na alakdan na ito, ang lason nito ay lubhang nakakalason. Kapag natusok na, ang lason nito ay maaaring makasira sa isang peak half step na matigas na pangangatawan ng God Realm. Napangisi si Huang Xiaolong na tumingin sa maraming kulay na alakdan, agad na hinawakan ang napakalaking buntot nito gamit ang isang kamay. Bahagyang nanginig ang kamay ni Huang Xiaolong at namula ang katawan ng higanting alakdan. Makalipas ang halos kalahating segundo, lumabas ang mga apoy mula sa katawan nito, na sinunog ang alakdan mula sa loob palabas, naging kulay abong-abo, na nakakalat sa hangin. Matapos patayin ng maraming kulay na higanting alakdan, napansin ni Huang Xiaolong na ang token na kasing laki ng palad na natanggap niya sa panahon ng pagpaparehistro ay marahang dam alloy, habang may lumabas na manipis na gintong linya sa ibabaw nito. Ang madilim na token ay mukhang mas maliwanag kaysa dati. Nang ang isang pahiwatig ng kamalayan ni Huang Xiaolong ay lumubog sa token, ilang mga mensahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Huang Xiaolong, 300 puntos. Rango 957. Ito ang kasalukuyang marka at rango ni Huang Xiaolong. Na ang ibig sabihin ay ang multicolored giant scorpion na kakapatay niya lang ay isang half-step God Realm, kaya 300 points. Ngunit, ang hindi niya inaasahan ay ang ilang paghinga ng pagkaantala sa pagpasok ay makakaapekto ng husto sa kanyang rangkang. Maliban sa impormasyon tungkol sa kanyang mga puntos at rango, may isa pang listahan na lumitaw sa kanyang isipan. Ang listahang ito ay isang listahan ng nangungunang 100 rango na board at ang kanilang mga puntos. Unang pwesto, Gudeling 9,538 points. Pangalawang pwesto, Jiang Shao's minus 7,694 points. Ikatlong pwesto, Wang Baoyuan 7,562 puntos. Ito ang pangalan at puntos ng kasalukuyang nangungunang tatlo sa pisara. Si Gudeleng ay ilang paghinga lang na mas mabilis kaysa kay Huang Xiaolong, ngunit sa maikling ilang paghinga, nakaipon na siya ng higit sa 9,500 puntos. Si Huang Xiaolong ay bahagyang nagulat, ngunit hindi siya nabalisa. Ang panahon ng pagtatasa ay 10 araw, hanggang sa huling araw, ang nangungunang 10 lugar ay napapailalim sa mga pagbabago. Gayunpaman, hindi dapat masyadong maluwag ang isa. Pinayuhan ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili. Bagamat kasi simula pa lamang ng pagtatasa, hindi ito mangyayari kung siya ay nahuhulog ng masyadong malayo. Pinuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang Eye of Hell at lahat ng nasa loob ng 100,000 li ay pumasok sa paningin. Walang makapagtago. Ems, God Realm. Nagulat si Huang Xiaolong. 50,000 li mula sa kinatatayuan niya, hinigpitin ng isang higanting itim na oso ang palad nito, agad na dinurog ang dalawang henyong disipulo. Pagkatapos, ang maluwang na bibig nito ay huminga, sinipsip ang 12 iba pang mga disipulo sa malapit sa bibig nito, na naging pagkain na pumupuno sa tiyan nito. Ang itim na oso na ito ay isang maagang First Order God Realm. Dahil dito ay nasa sabik si Huang Xiaolong sa halip na tumalikod at tumakas. Oh boy! Ang araw ay sumisikat sa kanyang unang God Realm Beast Core. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang ng maliwanag, pinakawala ng Azure bloodline sa kanyang katawan at ikinalat ang Wings of Demon sa kanyang likod. Ang kanyang anyo ay nawala sa kagubatan ng bato halos kaagad. Ilang sandali pa, lumitaw siya sa hangin sa itaas ng itim na oso. Sa oras na ito, nahuli ng itim na oso ang isa pang disipulo, inihagis ang pagkain sa bibig nito, naglalabas ng malalakas na ingay habang ngumumuya ang nahihirapang disipulo. Isang tinek na sigaw ng dugo ang narinig bago tuluyang tumahimik ang disipulo. Ang natitirang mga alagad na nasa malapit ay nakatitig sa takot, ang kanilang mga mukha ay puti na parang kumot. Lahat sila ay kabilang sa iisang pamilya, nagsasama-sama habang sila ay dumaan sa black hole. Hindi nila akalain na bababa sila sa harap mismo ng isang demonyong hayop ng Diyos Realm. Sa mga Saint Realm na ito at Half-Step God Realm Disciples, ang isang God Realm na demonyong hayop ay isang nakakatakot na bangungot sa totoong buhay.
200 taon na ang nakakaraan mula nang matikman ko ang laman ng tao, sa pagkakataong ito, kailangan kong kumain ng busog. Ang mga mag-aaral ng itim na oso ay kumikinang sa uhaw sa dugo habang siya ay lumingon sa mga natitirang disipulo. Ang anino ng kamatayan ay bumabalot sa mga disipulong ito. Sa harap ng isang demonyong hayop ng Diyos Realm, wala silang kakayahang makatakas. Habang bumagsak ang mga paa ng itim na oso, isang malakas na pagyanigang bumagsak sa lupa. Sa puntong ito na ang figure ni Huang Xiaolong ay kumikislap, pumasok sa paningin ng itim na oso. Ang kanyang biglaang paglitaw ay napatulala din sa mga natulala na mga alagad. Ang anino ng kamatayan ay bumabalot sa mga disipulong ito. Sa harap ng isang demonyong hayop ng Diyos Realm, wala silang kakayahang makatakas. Habang bumagsak ang mga paa ng itim na oso, isang malakas na pagyanigang bumagsak sa lupa. Sa puntong ito na ang figure ni Huang Xiaolong ay kumikislap, pumasok sa paningin ng itim na oso. Ang kanyang biglaang paglitaw ay napatulala din sa mga natulala na mga alagad. Half-step God Realm. Tinulyapan ng itim na oso ang taong nakaharang sa denaryanan nito at ang mga labi nito ay napangiti, hey, isang taong naghahanap ng kamatayan. Ang paa nito ay umindayog pasulong, humahampas kay Huang Xiaolong. Tumingin si Huang Xiaolong sa unahan na may malamig na tingin, hinaranggan ang pag-atake gamit ang isang daliri. Ang malaking palad ng itim na oso ay naipit sa himpapawid. Ang natakot na mga alagad ng kaharian ng santo ay nakamasid sa biglaang pagbaligtad na ito. Natigil ang pag-atake. Ang malaking palad ng itim na oso ay nakalop pa rin sa parehong posisyon, hindi makasulong ng 1 pulgada pasulong. Isa pa, isang daliri lang ang ginamit ng binatang iyon. Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ng itim na oso. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Huang Xiaolong habang ang isang nakakasilaw na liwanag ay pumailan lang mula sa kanyang daliri. Ang tunay na essence fire ay nakatago sa loob ng puwersa ng daliri, na nagsunog ng isang butas sa mismong paa ng oso. Isang biglaang puwersa ang nagpatomba sa itim na oso sa paanan nito. Nang mapaatres ang itim na oso, ang silwete ni Huang Xiaolong ay kumikislap sa paghabol. Matalas ang palad niya na parang kutsilyo habang naghiwa sa lalamunan nito. Umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakataas buhok na iyak kahit na lumipad sa langit ang ulo ng itim na oso. Bahagyang pumulupot ang kanang kamay ni Huang Xiaolong at isang malakas na puwersa ang sumipsip ng itim na bola ng liwanag mula sa ulo ng itim na oso, na nahulog sa kanyang kanang palad. Ang maliit na itim na bola ng liwanag ay malakas na nanginginig habang ito ay nagpupumiglas at sumisigaw, sinusubukang makatakas. Ang maliit na itim na bola ng liwanag ay walang iba kundi ang kaluluwa ng itim na oso. Si Huang Xiaolong ay nagpilit ng higit at ang kaluluwa ng itim na oso ay mabilis na huminto sa pagpupumiglas, maging ang magkahiwalay na ulo at katawan nito ay tumigil sa paggalaw. Naglakad siya papunta sa katawan ng itim na oso, inalis ang isang kasing laki ng kamao na dilaw na core ng hayop mula sa katawan nito sa wala pang 1 segundo. Ang kanyang unang God Realm Demonic Beast Core. Inilagay ni Huang Xiaolong ang Beast Core sa Osir Ring, at para sa katawan ng itim na oso, itinapon niya ito sa Linglong Treasure Pagoda, hinayaan ng Poison Corpse Scarabs na harapin ito. Hanggang sa mawala na sa kanilang paningin si Huang Xiaolong, ang mga nakaligtas na mga alagad ng Saint Realm ay halos hindi nananambalik ang kanilang katinuan, bawat isa sa kanila ay nakanganga sa pagkamangha. Ang pagpatay sa isang demonyong hayop ng Diyos Realm sa 2 galaw. Higit pa riyan, parang hindi pa naubos lahat ng kabilang panig. Sino? Sino ang taong ito? Gudeleng. Hindi siya si Gudeleng. Nakakatakot din. Ang kanyang lakas ay tiyak na mas nakakatakot kaysa kay Gudeleng. Nang makabawi mula sa kanilang traumatic shock, nagsimulang hulaan ng mga nakaligtas na disipulo ang pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong. Dahil sa Azure bloodline, ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang layer ng Azure scales, maliban kung ito ay isang taong pamilyar kay Huang Xiaolong, walang makakakilala sa kanya. Pagkaraan ng 3 oras at ilang milyong milya ang layo, isang hugis tigre na demonyong halimaw ang bumagsak ng napakalayo pababa sa lupa.
Ang kanang palad ni Huang Xiaolong ay parang isang matalim na kutsilyo habang nilaslas nito ang buong katawan nito, inaalis ang laman ng hayop sa loob. Ito ang panglabing-anim na God Realm na demonyong hayop ni Huang Xiaolong. Kahit na inilagay niya ang Beast Core sa Azure Ring, nakasimangot si Huang Xiaolong. Nakapatay na siya ng 16 na God Realm na demonyong hayop, ngunit ang kanyang rango ay nasa labas pa rin ng pinakamataas na 100 na hindi nakakapasok sa rango ng pinakamataas na 100. Ang pagpatay sa isang God Realm na demonyong hayop ay aani ng maraming puntos, ngunit mas kaunti ang mga ito. Kailangan niyang gumugol ng oras sa paghahanap sa kanila. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 536. Mga pagbabago sa nangungunang 10 rango. Ito ay nangangailangan ng pagbabago ng diskarte. Naisip ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Kung ang mga bagay ay umunlad sa direksyon na ito, kahit napatayin niya ang lahat ng God Realm na mga demonyong hayop, halimaw, at demonyo sa Deepwood Star, hindi pa rin niya magagawang makuha ang unang lugar na iyon. Ayon sa sinabi ng Dragon Emperor Altai, ang bilang ng God Realm na mga demonyong hayop, halimaw, at demonyo sa Deepwood Star ay hindi lalampas sa 1,000. Ilang puntos ang maaaring dalhin ng 1,000? 30 hanggang 40 milyong puntos ang pinakamarami. Kahit ngayon, ang mga puntos ni Gudeleng ay lumampas sa 10 milyon. Nakaupo ng matatag sa unang pwesto sa tuktok na 100 board, ang mga puntos ni Gudeleng ay umabot sa isang nakakagulat na bilang. Ikalawang pwesto si Jiang Shaos at pangatlong pwesto si Wang Baoyuan ay nasa 8 milyong hanay. Matagumpay na iniwan ni Gudeleng ang lahat sa alikabok. Matapos pag-isipang mabuti ang bagay na ito ng ilang sandali, ang Blades of Azure ay lumabas sa kanyang kamay. Itinutok ang mga blades sa harap, ang magkabilang blades ay nalaslas. Sa isang iglap, lumitaw ang umuungol na unos, dala ang hindi mabilang na mga ilaw ng talam na umiikot pasulong. Sunod-sunod na unos ng mabangis na hangin, sunod-sunod na alon ng mga ilaw ng talam, bawat isa ay mas malakas kaysa sa hinalinhan nito. Azure Sword Skill 9th Move, Wind Blades Volutions. Ang lahat ng 10th Order Saint Realm Demonic Beasts, Half-Step God Realm Demonic Beast, maging ang Peak Half-Step Demonic Beast sa loob ng 1,000 Li area sa harap ay naging mga bulaklak ng Blood Mist. Ilang sandali pa, nawala ang marahas na hangin at blade lights. Ang mga pamumulaklak ng ambon ng dugo ay umulan mula sa langit na parang ulan ng tagulan, na nagpapakulay ng pula sa lupa, na bumubuo ng mga pulang linya ng paikot-ikot na mga sapa. Isang galaw ang pumatay ng higit sa 300 demonyong hayop sa kalapitan. Sa isang iglap, ang token ni Huang Xiaolong ay naging mas maliwanag, at ang kanyang mga puntos ay tumaas ng ilang 10,000. Katumbas ito ng pagpatay ni Huang Xiaolong ng 2 hanggang 3 demonyong hayop ng God Realm. Inisgan ng kamalayan ni Huang Xiaolong ang mensahe sa loob ng token, tumaas siya ng 6 na rango sa isang iglap. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang daan-daang bumabagsak na mga core ng hayop ay natangay sa Azure Ring. Pagkatapos ay nawala siya sa isang kisap mata, lumilitaw 1,000 li ang layo, at nilaslas ang Blades of Azure sa isa pang malawak na pag-atake sa lugar. Hindi mabilang na mga blade lights ang nabago sa mga tanikala, na umaabot sa 1,000 li. Ang lahat ng mga demonyong halimaw sa loob ng 1,000 li radius ay naramdamang lumakas ang espasyo sa kanilang paligid, na humahadlang sa kanilang mga paggalaw. Hinahanap nila ang dahilan, para lamang matuklasan na sila ay nakagapos ng milya-milya ng mga itim na tanikala na umiikot sa kanilang katawan. Inabot ng takot ang mga demonyong halimaw na ito, tulad ng gusto nilang kumawala, ang Blades of Azure sa mga kamay ni Huang Xiaolong ay umatras ng may hatek. Kaagad, ang katawan ng mga demonyong hayop na ito ay ginutay-gutay sa mga laso, na sumasabog sa mga ulap ng ambon ng dugo. Ang blood mist na nakakalat sa hangin, ang ilan ay nahulog na tumalsik sa lupa, nagpinta ng 1,000 li ng lupa sa pula. Si Huang Xiaolong ay gumawa ng twisting motion gamit ang kanyang kamay, na nangolekta ng isa pang batch ng daan-daang mga demonyong core ng hayop sa Azure Ring. Tumaas muli ang kanyang rango.
Si Huang Xiaolong ay nawala sa isang kisap mata, lumilitaw 1,000 li ang layo, winawagayway muli ang mga talam sa kanyang mga kamay. Pasure Sword Skill, 4th move, State of Abundant Lightning. Ang mga bahid ng kidlat ay tumama na parang puot ng langit, na nagiging kidlat na baha dragon na rumarampa sa kagubatan sa ibaba, na nagpapadala ng hindi mabilang na mga core ng hayop na lumilipad sa kalangitan. Katulad nito, si Huang Xiaolong ay gumawa ng tuloy-tuloy na pag-atake kasama ang Blades of Azure. Sa pagtatapos ng bawat galaw, ang mga puntos sa kanyang token ay tataas ng ilang libo o higit pa, na nagtutulak sa kanya pataas sa mga ranggo, palapit sa nangungunang 100 listahan. Habang si Huang Xiaolong ay walang pagod na umaatake gamit ang Azure Sword skill moves at nangongolekta ng Beast Cores, sa plaza sa harap ng Hall of Heroes, ang mga eksperto mula sa iba't ibang puwersa ay matamang nakatingin sa higanting crystal spar na umaaligid sa kalangitan. Sa ibabaw ng kristal na spar ay ang mga pangalan ng nangungunang 100 at ang kanilang mga marka. Ang mga numero ng marka ay patuloy na kumikislap habang sila ay nagbabago, na may paminsan-minsang pagbabago sa mga ranggo ng pangalan. 35.62 milyon. Napakagandang numero ang pinakahuling marka ni Godeleng. Nakatitig sa scoreboard, iba't ibang antas ng talakayan ang naganap sa pagitan ng mga ekspertong ito. 3 oras pa lang, pero itong si Godeleng ay umabot talaga sa 35.62 milyon. Nakakaloka. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ito, tiyak na aabot sa 200 milyon ang kanyang score sa pagtatapos ng araw. Sa huling pagtatasa, ang unang pwesto ay nakakuha lamang ng 130 milyon sa unang araw. Mukhang ang unang lugar ay walang iba kundi si Godeleng. Natuwa ang mga eksperto mula sa iba't ibang puwersa habang patuloy silang nakatitig sa scoreboard. Nakatago sa malalim na kawalan, ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng gintong robe ng Black Warrior Institute, sina Su Haodong at Li Jikan, ay tumango ng may kasiya siyang ngiti sa score ni Godeleng. Nainggit talaga ako kay Old Man Gudea, ang galing-galing sa Gude family. Umiyak si Li Jikan. Tumawa si Su Haodong, ang nakababatang henerasyong disipulo ng iyong pamilya, si Li Mingshan ay hindi rin masama, matatag siyang nakaupo sa ika-6 na pwesto. Sa ngayon, ipinakita ng scoreboard si Li Mingshan, sa ika-6 na pwesto 23.29 milyong puntos. Ang Liu Mingshan na ito ay isa sa mga nakababatang henerasyon ng pamilyang Li Jikwan. Tawa ng tawa si Li Jikwan, masyado pa rin kulang kumpara sa Godeleng na iyon. Sa kabila ng sinabi nito, nagsuot siya ng pagpapahayag ng pagmamalaki habang idinagdag niya, mukhang ang nangungunang 10 ranggo ay katulad ng kung paano namin hinulaan. Ang nangungunang 4 na pangalan sa scoreboard sa puntong ito ay eksakto kung paano nila hinulaan. Godeleng, Jiang Shaos, Wang Baoyuan, at Xu Xiaoqing. Tumango si Su Haodong, mukhang ang una sa nangungunang 10 ay walang iba kundi si Godeleng. Bagamat may posibilidad ng mga pagbabago sa nangungunang 10 pangalan, sa kanilang paghuhusga gayunpaman, ang posibilidad na ito ay napakaliit. Si Godeleng at ang iba pang siyam ay napakalayo ng kanilang mga marka mula sa iba upang makahabol. Sa pagitan ng ika-11 pwesto at ika-10 pwesto, ang score ay mas kaunti ng kalahati, na lubhang nabawasan ng anumang pagkakataong maitawid ang puwang na iyon. Higit pa rito, habang lumilipas ang mga panahon, hihilahin lamang ng nangungunang 10 ang kanilang mga marka mula sa iba. Damaloy ang oras. Mabilis na dumating ang pagtatapos ng unang araw. Naka-crossleg si Huang Xiaolong sa isang mataas na tuktok ng bundok. Pagkatapos ng isang araw ng pagpatay, sa wakas ay nakapasok siya sa top 20. Sa kasalukuyan, ang kanyang score ay umabot sa mahigit 70 milyon, nirerango ang 12. Ito ang resulta ng ayaw ni Huang Xiaolong na makatawag ng masyadong maraming atensyon, nagpapahinga upang pinuhin ang mga Beast Core paminsan-minsan sa pagitan ng pagpatay. Kung nailabas niya ang lahat, nakapasok na siya sa nangungunang 10 ngayon. Godeleng, 260.954 milyon. Sa sandaling suriin ni Huang Xiaolong ang token sa kanyang kamalayan, ang unang bagay na mapapansin niya ay ang pinakabagong marka ni Godeleng.
Nang malagpasan ni Gudeleng ang 200 milyong marka, mas sumikat ang kanyang pangalan sa scoreboard. Sa pangalawang pwesto ay si Jiang Shaos pa rin, ang pangatlong pwesto ay nanatiling parehong tao, si Wang Baoyuan, at sa ikaapat na pwesto ay si Xu Xiaoqing pa rin. Ang mga marka ng tatlong individual na ito ay lahat ay lumampas sa 180 milyong puntos. Mula sa ikalima hanggang ikasampung pwesto ay sina Jiang Wei, Li Mingshan, Xu, Yang Shiki, Su Maiyi, at Zhou Haisiyang. Si Zhou Haisiyang sa ikasampung pwesto ay mayroong mahigit 160 milyong puntos. Bukas, maaari akong lumipat sa ibang lokasyon. Ungol ni Wang Xiaolong habang sinusuri ang walang hangganang kagubatan ng bato. Sa bukas, mapapatay na niya ang lahat ng demonyong hayop sa lugar na ito. At nagpa siya si Wang Xiaolong na pumasok sa top 10 bukas. Mayroon siyang sapat na oras, kaya hindi siya nababalisa. Paglunok ng Divine Grade Spirit Pellet, sinimulan ni Wang Xiaolong ang instant recovery. Hindi nagtagal at naging masigla muli ang kanyang naubos na battle chi. Tumayo si Wang Xiaolong na nakatingin sa sinag ng sikat ng araw mula sa gilid ng abot tanaw. Ngayon ay magiging isa na namang maliwanag na maaraw na araw. Sa harap ng Hall of Heroes, pinagtuunan pa rin ng pansin ng mga nakalap na eksperto ang scoreboard. Pangalawang araw na ngayon. Mataas na ang araw sa langit, ang matinding sikat ng araw ay nagpainit sa lupa. Ang nangungunang 10 pangalan ay nanatiling pareho sa unang araw. Sa oras na ito na ang mga eksperto na nakatitig na napansin ng scoreboard ang paglilipat ng posisyon ng pangalan. Ito. Nagulat ang lahat. Kapag may mga pagbabago sa nangungunang 10 listahan ng pangalan ay magkakaroon ng pagbabago sa posisyon. Tingnan mo, ang ika-10 lugar Zhou Haisiyang ay bumagsak sa ika-11 pwesto. Ika-10 pwesto, Wang Xiaolong, 223.42 milyon. Ulalas ng isang tao. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 537. Ikalawang araw ng pagtatasa. Ika-10 pwesto, Wang Xiaolong. Sa pagtingin sa pangalan na biglang sumambulat sa nangungunang 10 ranggo, lahat ng tao sa plaza ay nataranta. Dahil sa mababang ranggo ni Wang Xiaolong sa simula, ang kanyang pag-iral ay hindi kapansin-pansin. Sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap sa kalaunan, ang kanyang ranggo ay umakyat sa unti-unting bilis sa paglipas ng panahon, na nakatakas sa atensyon ng lahat kahit na sa wakas ay umakyat siya sa ika-12 pwesto. Kaya, nang biglang pumasok ang pangalan ni Wang Xiaolong sa nangungunang 10 ranggo, ito ay isang biglaang pagkabigla para sa lahat. Sino itong Wang Xiaolong? Ang ilan sa gitna ng karamihan ay nagtanong. Isang maliit na kaguluhan ang kumaway sa plaza. Ang karamihang naroroon ay hindi pa nakarinig ng pangalan, ngunit may mga individual na nakakaalam kay Wang Xiaolong. Sa panahon ng pagsubok sa talento, ang kanyang lakas ay tila lumampas sa 2,200 puntos. Sabi ng isang tao sa crowd. Ang maliit na impormasyong ito ay agad na dumaan sa parisukat na parang isang bagyo. Ang mga paggalaw sa nangungunang 10 ranggo ay parang pag-alog ng bangka. Sa isang lugar ng plaza, ang mga miyembro ng Zhou family ay matamang nakatingin sa scoreboard habang ang disipulo ng kanilang pamilya, si Zhou Haisiyang, ay bumagsak sa nangungunang 10 ranggo. Ang hindi inaasahang pagliko na ito ay lubos na nagalit sa kanila. Lakas na lampas sa 2,200 puntos. Sino ang nakakaalam kung siya ay nakatagpo lamang ng ilang dogshit lock? Paano makakapasok ang antas ng lakas na ito sa nangungunang 10? Ang isa sa mga disipulo ng Zhou family ay nanunuya ng may pang-aalipusta. Tama, isang fluke lang na naipit niya sa top 10. Sa aking opinyon, maaari siyang manatili doon ng kahit ilang minuto, siya ay sisipain ng ating big bro Zhou Haishing sa lalong madaling panahon. Ang isa pang disipulo ng Zhou family ay mayabang na sumigaw. Ngunit, ang makapagstay ng ilang minuto doon at makakuha ng ilang minuto ng limelight ay nagkakahalaga ng ilang henerasyon ng magandang karma ng kanyang mga ninuno. Tumikim ang isa pang disipulo ng Zhou family, ngumisi. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang ang grupo ng mga disipulo ng pamilya Zhou ay humagalpak ng tawa.
Patungo sa biglaang pagpasok ni Huang Xiaolong sa nangungunang sampung, ang maraming mga eksperto na nanonood ay may magkakaibang opinyon. Gayunpaman, nadama ng karamihan na ito ay isang stroke lamang ng swerte, na hindi siya makakatagal sa hanay at sa lalong madaling panahon ay si Pain ni Zhou Haisiyang. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Zhou Haisiyang sa pagsusulit sa aptitude ay mas mataas ang marka kaysa kay Huang Xiaolong. Sa kaibuturan ng kawalan, si Li Jiqin ay natulala sandali sa biglaang paglitaw ng pangalan ni Huang Xiaolong sa nangungunang 10 ranggo. Lumingon siya kay Su Haodong at nagtanong, "Itong Huang Xiaolong, ano sa palagay mo?" Umiling si Su Haodong, "Ano ang maiisip ko?" Taglit lang siyang magtatagal doon, mabilis na makakahabol si Zhou Haisiyang, sisipain siya pababa. Gayunpaman, ang Huang Xiaolong na ito ay talagang nakapasok sa nangungunang 10, tila nagpigil siya ng kaunti sa pagsusulit sa aptitude. Tumango si Li Jiqin bilang pagsangayon, "Akala namin kanina na ang Huang Xiaolong na ito ay maaaring makapasok sa top 30, ngayon ay tila siya ay maaaring nasa top 20. Ang isang hindi kilalang karakter mula sa isang maliit na kilalang pamilya ng isang maliit na ibabaw ng mundo, na makapasok sa nangungunang 20 ranggo ay maaaring ituring na napakahusay. Dapat malaman ng isang tao, ang bilang ng mga mahuhusay na henyo na nagparehistro para sa pagtatasa sa pagkakataong ito ay umabot sa nakakagulat na 80 milyong tao. Bilang isa sa nangungunang 20 mula sa isang mas ng 80 milyong disipulo, o kahit na nangunguna sa 100, ang pagpasa sa pagtatasa ng Black Warrior Institute ay isa ng henyo sa mga henyo. Siyempre, napansin din ni Gudeleng at ng iba pa sa Deepwood Star ang pagbabago sa nangungunang 10 ranggo. Sa biglang pagsulpot ng isang hindi kilalang Huang Xiaolong, sila rin ay bahagyang nagulat, dahil wala ni isa sa kanila ang nakarinig ng pangalang ito bago ito. Bahagyang nagulat si Gudeleng sa pagdaan at hindi niya inilagay sa kanyang isipan ang bagay na iyon habang patuloy siya sa pangangaso. Hindi man lang siya naglagay ng mga karakter tulad ni Jiang Shaos o Wang Baoyuan sa kanyang mga mata, ano ang masasabi tungkol sa isang hindi kilalang disipulo ng isang pamilyang walang pangalan. Hindi rin gaanong pinansin ni Jiang Shaos, Wang Baoyuan, at ng iba pa ang maliit na ripple na ito. Gayunpaman, makalipas ang isang oras, nanatili ang pangalan ni Huang Xiaolong sa nangungunang 10 listahan at hindi pinaalis ni Zhou Haisiyang sa nangungunang 10 sa loob ng ilang minuto, tulad ng inaasahan ng lahat. Hindi lamang si Huang Xiaolong ay hindi bumaba sa ika-10 pwesto, ang agwat ng score sa pagitan nila ni Zhou Haisiyang ay lalong lumaki. Noong una niyang nalampasan si Zhou Haisiyang, ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga score ay 60,000 puntos lamang, ngunit ngayon, sa paglipas ng unang oras, si Huang Xiaolong ay humiwalay ng higit sa 10 milyong puntos. Sa Hall of Heroes Square, ang mga disipulo ng Zhou family na sumisigaw tungkol sa katotohanan na ang pagpasok ni Huang Xiaolong sa nangungunang 10 ranggo ay isang kababalaghan, na may kaunting swerte, at ito ay tatagal lamang ng ilang minuto hanggang sa Big Bro Zhou. Tinipa siya ni Haisiyang, matagal na nilang nilamon mga salita. Ang kumikinang na pangalan ni Huang Xiaolong sa top 10 nanogram scoreboard ay ang pinakamalaking sampal sa kanilang mga mukha. Ang dalawang salitang Huang Xiaolong ay sobrang nanlilisik sa kanilang mga mata. Mga 10 milyong puntos na lang, mahigit 5 araw na lang ang natitira, ganap na kayang agawin ni Big Bro Zhou Haisiyang ang pwesto mula kay Huang Xiaolong. Sabi ng isang disipulo ng Zhou family, ngunit kahit na ganoon, ang kanyang mga salita ay humina sa huli, nawala ng tiwala. 2 oras pa ang lumipas, at ang mga puntos sa pagitan ng Huang Xiaolong at Zhou Haisiyang ay lumawak pa sa 22.32 milyong puntos. Ang mga disipulo ng Zhou family ay naging ganap na tahimik. Ang mga eksperto na hindi tumingin ng mabuti sa mga pagkakataon ni Huang Xiaolong ay natulala. Si Huang Xiaolong ay talagang nanindigan sa ika-10 pwesto. Higit pa rito, ang kanyang pagunlad ay nakasunod sa ika-9 na pwesto, si Suma Yi, na may kaunting pagkakaiba lamang sa 7 milyong puntos. Sa taas sa malalim na kawalan, parehong namangha sina Su Haodong at Li Jiqin. Pareho sa kanila ay malinaw na nakikita ang kanilang pagkagulat na sumasalamin sa mukha ng isa't isa, ni isa sa kanila ay hindi inaasahan na si Huang Xiaolong ay makakahawak sa ika-10 pwesto ng napakatagal.
Sa pagkakataong ito, parehong inilaan ng mga lalaki ang kanilang mga opinyon. Sa isang lambak sa Deepwood Star, isang binata na nakasuot ng kapansin-pansing pulang brocade na damit ang winawagayway ang matalim na espada sa kanyang kamay. Isang agos ng sword energy ang lumipad palabas, tumago sa bangin na pader sa kanyang harapan, na agad na sinundan ng hiyawan ng isang demonyong halimaw. Ang binatang ito ay walang iba kundi ang disipulo ng pamilyang Zhu na iyon, si Zhu Haixiyang. Isang matinding nakamamatay na aura ang bumalot kay Zhu Haixiyang, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa panganib. Talagang pinalayas siya sa top 10 nanograms isang hindi kilalang brat na nagngangalang Huang Xiaolong. Higit pa rito, mahigit 2 oras na ang lumipas, at hindi lamang siya nabigo na mabawi ang kanyang pwesto, mas lumawak pa rin ang pagkakaiba ng mga puntos sa pagitan nila. Huang Xiaolong. Malamig niyang niluwa ang pangalan, ang matalas na espada sa kanyang kamay ay humihigop ng uhaw sa dugo, ipanalangin na huwag mo akong mabangga. Kung gagawin nila, si Huang Xiaolong ay isang patay na tao. Tumanggi siyang maniwala na ang isang alagad mula sa hindi kilalang pamilya ay mas malakas kaysa sa kanya. Siya, na kinilala bilang pambihirang henyo ng pamilya Zhou sa loob ng 100,000 taon. Ang pagtatasa ng institute ay nakabatay sa bilang ng mga demonyong hayop, halimaw, at demonyong napatay upang matukoy ang kanilang mga ranggo. Sa makatuwid, ang isang mataas na ranggo ay hindi katumbas ng mas mataas na lakas. Gayunpaman, ang Deepwood Star ay isang napakalaking planeta, kahit na manatili sila dito ng 100 taon, siya at si Huang Xiaolong ay maaaring hindi magkasalubong. Tumalon si Zhou Haixiyang sa hangin, ang matalim na espada sa kanyang kamay ay naging fire phoenix, na umaaligid sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, nawala siya sa lambak sa isang kisap mata. Kasabay nito, sa kahabaan ng kapatagan, nakakunot ang noo ng isang kaakit-akit na dalaga na nakasuot ng open collar gown. Sa scoreboard, ang mga puntos ni Huang Xiaolong ay papalapit sa kanya na nagpapataas ng matinding panganib sa kanya. Ma'am, mukhang kailangan kong gamitin ang ultimate skill ko. Pulong ni Sumai sa sarili. Sa sumunod na sandali, biglang bumaril ang 2 makukulay na jade bangle sa kanyang palso. Ang lahat ng mga demonyong hayop sa kanilang landas ay sumabog sa kanilang kamatayan. Ang mga bangles ng jade ay gumawa ng kurba sa hangin, na bumagsak pabalik sa kanyang palso. Ngunit ito ay ginawa ang kanyang Lumiere pa rin. Kahit na matapos gamitin ang kanyang pinakamalaking kakayahan, patuloy na pinaliit ni Huang Xiaolong ang agwat sa pagitan ng kanilang mga puntos. Makalipas ang 2 oras, naabutan siya ni Huang Xiaolong. Lubusan na nilalampasan ang kanyang posisyon. Nang matapos ang ikalawang araw, naiwan siya ni Huang Xiaolong ng 10 milyong puntos, matatag na nakaupo sa ika-9 na pwesto. Ang katahimikan ng gabi ay paminsan-minsan ay nabasag ng mga dagendong ng demonyong hayop. Si Huang Xiaolong ay nag-shuttle sa ilalim ng kalangitan sa gabi, umalis sa Stone Forest area at dumating sa ibang bulubundukin. Para sa ikatlong araw, layunin ni Huang Xiaolong na tumaas ng 2 ranggo, sapat na ang 2 ranggo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 538. Ikatlong araw ng pagtatasa. Ang ikatlong araw ng pagtatasa. Sa Hall of Heroes Square, ang mga tao ay tila mas tumititig sa scoreboard, labis na ayaw tanggapin kung ano ang nasa harapan nila. Hindi lamang nakapasok ang batang Huang Xiaolong na iyon sa nangungunang 10 ranggo, ligtas siyang nakaupo sa ika-9 na pwesto. Ang orihinal na may hawak ng ika-9 na pwesto, si Sumai, ay nai-relegate sa ika-10 pwesto. Bukod dito, nakuha ni Huang Xiaolong ang kanyang score ng 20 milyong puntos ang layo mula kay Sumai. Pagsapit ng tanghali sa ikatlong araw, lumapit si Huang Xiaolong sa ika-8 pwesto na si Yang Shaky na may ilang milyong puntos na pagkakaiba sa pagitan nila. Sa paghusga mula sa hitsura ng mga bagay, ang paglampas kay Yang Shaky ay sandali lamang. Sa plaza, ang walang pigil na panunuya kay Huang Xiaolong mula kahapon ay ganap na naglaho. Aling pamilya ng maliit na mundo ang nagmula sa Huang Xiaolong na ito? Hindi ba masyadong nakakatakot ang kanyang lakas at talento?
Sabihin, aling rango sa tingin mo ang maaakyat ni Huang Xiaolong sa huling araw? Habang humihina ang mapanuksong mga panunuya, isang pakiramdam ng pagkamangha ang nananatili. Dahil si Huang Xiaolong ay biglang pumasok sa nangungunang 10 eksena, pagkatapos ay umakyat sa ika-9 na pwesto, siya ang naging pinaka-focus na tao sa scoreboard pagkatapos ni Gu Deleng. Tinusubukan ng lahat na hulaan ang parehong bagay, anong ranking ang makukuha ni Huang Xiaolong sa pagtatapos ng assessment. Sa ngayon, lahat sila ay sigurado na si Huang Xiaolong ay tiyak na nagpigil sa pagsusulit sa kakayahan, ngunit kung magkano, iyon ang tanong. Sasabihin kung maaaring maabot ni Huang Xiaolong ang ika-5 pwesto. Panglima. Hindi maaari, ang hula ko ay ang ika-7 lugar. Ang lahat ay abala sa paggawa ng kanilang sariling mga hula. Nakawalan sa itaas, habang parehong pinapanood ni na Su Haodong at Li Jiken ang mga punto ni Huang Xiaolong na kinakain ang agwat sa pagitan niya at ng ika-8 pwesto na si Yang Shiki, pareho silang nag-aatubili na tanggapin ang katotohanan ito. Umiling si Li Jiken na may mapait na ngiti sa kanyang mukha, ang Huang Xiaolong na ito ay talagang nagulat sa akin, hindi ko inaasahan na siya ay may kakayahang umakyat sa ika-8 pwesto. Sumimangot si Su Haodong, ang Huang Xiaolong na ito ay may mataas na tsansa na makuha ang ika-4 na pwesto sa huling araw. Unang lugar, Gu Deleng. Pangalawa, si Jiang Xiaos. Pangatlo, Huang Baoyuan. Kahit gaano kalakas ang talento at lakas ni Huang Xiaolong, ang nangungunang 3 lugar ay mananatiling hindi magbabago. Gu Deleng, Jiang Xiaos, at Huang Baoyuan. Tumango si Li Jiken, ganoon din ang opinyon niya. Napaka-imposible, kahit imposible, para kay Huang Xiaolong na makapasok sa nangungunang 3, sayang, kung ito ay ibang pagkakataon, ang Huang Xiaolong na ito ay maaaring makapasok sa nangungunang 3, ngunit mayroong Gu Deleng sa pagkakataong ito. Sa Deepwood Star, nakuha ni Huang Xiaolong ang Blades of Azure habang pinagmamasdan niya ang grupo ng mga demonyong lobo sa di kalayuan. Ang kanyang mga kamay ay nabuo sa mga kuko, nag-aalis. Ika-15 paggalaw ng Dragon God. Ang masiglang Dragon Chi ay naging 15 magkakaibang likas na mga dragon. Tubig, apoy, kahoy, metal, hangin, Buddha, itim, puti, umbo, buto, nether, demonyo, totoo, langit, at yelo. Umalingaw-ngaw ang dragon sa kalangitan, gamulong ang mga ulap at umuungol ang hangin. Ang Wolfpack ay sumabog habang 15 dragon ang humahabi sa kanilang gitna na nag-iiwan ng mga beast core na lumulutang sa himpapawid. Pagkatapos, ang Dragon Pearl ay nagningning sa isang napakatalino na liwanag habang si Dragon Emperor Altai ay nagbukas ng kanyang bibig at nilalanghap ang lahat ng mga beast core sa kanyang katawan. Ang mga hibla ng purong demonic essence na enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan at inilipat sa katawan ni Huang Xiaolong upang masipsip at mapino niya. Ngayon, ang True Dragon Physique ni Huang Xiaolong ay lumaki ng sapat upang sumipsip ng enerhiya sa loob ng ilang daang 10th Order Saint Realm, Half-Step God Realm, at pinakamataas na Half-Step God Realm Beast Core sa ilang oras ng paghinga. Kaya naman, hindi na niya kailangan pang pumasok sa closed-door cultivation para magawa iyon. Ang lahat ng mga Beast Core ay pupunuin ng Dragon Pearl kaagad pagkatapos ng pagpatay. Sa 2 araw na pangangaso niya sa Deepwood Star, ang kanyang lakas ay lumalaki sa mabagal ngunit matatag na bilis. Noong si Huang Xiaolong ay isang pikpa sa kalagitnaan ng 10th Order Saint Realm, nagawa niyang tumayo laban sa Temple Preceptor ng Deities Templar na si Ying Tian. Sa kanyang kasalukuyang lakas ngayon, kailangan lang niya ng isang hakbang para harapin ang anumang maagang First Order God Realm na mga demonyong hayop. Medyo mas mahirap ang pakikitungo sa Mid-First Order God Realm na mga demonyong hayop, ngunit gayunpaman, 3 galaw lang ang kailangan. Pagkalipas ng kaunti pa sa 2 araw, ang bilang ng mga demonyong hayop ng First Order God Realm na namatay sa kamay ni Huang Xiaolong ay umabot sa 163. Sa kanila, 8 ang nasa kalagitnaan ng First Order God Realm. Hanggang ngayon, hindi pa siya nakatagpo ng isang late First Order God Realm na demonyong hayop. Nang si Huang Xiaolong ay nakarating sa huling strike sa isang mid-First Order God Realm demonic beast, muling naganap ang mga pagbabago sa scoreboard.
Ikawalong pwesto, Huang Xiaolong, 687.039 milyon. Ang unang may hawak ng ikawalong pwesto ay nai-relegate sa ikasyam na pwesto. Number 8 na. Pulong ni Huang Xiaolong sa sarili. Ngayon, ang ikapitong pwesto na si He Shou ay nakapasa lamang ng 700 milyong puntos, bahagyang higit sa 1 milyong puntos na mas mataas kaysa kay Huang Xiaolong. Para sa kanya, napakadali ng paghabol sa 1 milyong puntos na gap. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, kinuha ni Huang Xiaolong ang mahigit 160 beast core mula sa Osir Ring. Ang mga beast core na ito ay may iba't ibang kulay, na lumulutang sa paligid ng Huang Xiaolong sa hangin, na naglalabas ng malambot na glow. Tinubukan niyang kontrolin ang mga beast core na ito gamit ang kanyang kamalayan, pinaikot ang mga ito sa napakabilis na bilis, na nagpapataas ng nakakatakot na wind cyclone. Ang wind cyclone ay patuloy na lumaki. Ang lahat ng mga demonyong halimaw sa kalapitan ay hinayla sa hanging bagyo. Sa loob ng wind cyclone, ang mga katawan ng demonyong hayop na ito ay tinusok ng umiikot na mga core ng hayop na pumatay ng ilan ng sabay-sabay. Sa ganitong paraan, lumipad pasulong si Huang Xiaolong. Ang mga beast core ay nagpatuloy sa pag-ikot sa paligid ng Huang Xiaolong ng napakabilis, na mas lumaki pa sa laki. Ang lahat ng mga demonyong hayop sa kanyang landas ay nilamon ng bagyo ng hangin. Ano yan? Tahimpapawid sa itaas ng isang bulubundukin, ilang mga alagad na kabilang sa iisang pamilya ang nakamasid na natulala sa higanteng hanging cyclone na gumagalaw sa kanilang direksyon. Nang makitang sunod-sunod na nilalamon ng hanging bagyo ang mga demonyong halimaw, na kahit na ang pinakamataas na kalahating hakbang na God Realms ay pinapatay, ang mga mukha ng mga disipulong ito ay naging mapula. Nang makabawi mula sa kanilang pagkagulat, ang mga alagad ng pamilyang ito ay mabilis na bumaba sa ibabaw ng lupa, nagtago sa loob ng isang kuweba. Ang huling disipulo ay halos hindi nakapasok sa kuweba nang makita nila ang nakakatakot na hanging bagyo na dumiretso sa bundok sa ibabaw nila. Marahas na nanginig ang buong kuweba na parang gumuho ang mundo. Hanggang sa matagal nang nawala ang bagyo bago sila naglakas loob na lumabas sa kaligtasan ng kuweba, ngunit hindi iyon naging dahilan upang matuklasan na ang lahat ng mga demonyong hayop sa lugar ay nawala. Nakakatakot paano may ganoong karakter sa pagtatasa sa oras na ito. Sa pag-alala sa eksena kanina, bumilis ang tibok ng puso ng alagad. Malabo nilang naaninag ang anino ng isang tao sa loob ng wind cyclone. Sino ba talaga yon? Gudeleng. Jiang Xiaos o Wang Baoyuan. Naguguluhan pa rin ang bawat alagad sa kanilang nasaksihan. Si Jiang Xiaos at Wang Baoyuan ay malamang na walang ganitong antas ng lakas, ang taong iyon ay malamang na si Gudeleng. Tinabi ng isa sa mga alagad pagkaraan ng ilang sandali. Habang patuloy na pinagtutuunan ng pansin ng lahat ang scoreboard, unti-unting nagdilim ang kalangitan. Pagsapit ng gabi ng paglubog ng araw sa dapit hapon, si Huang Xiaolong ay umakyat sa ikapitong lugar, at si He Shou ay bumaba sa ikawalong lugar. Tinayang Shiki at Sumai ay nanatili sa ikasyam at ikasampung pwesto ng magkasunod, samantalang si Zhou Haisiang na sinipa sa nangungunang 10 ranggo ni Huang Xiaolong ay nanatili sa ika-11 pwesto. Nakatingin sa kalangitan sa gabi, bumaba si Huang Xiaolong sa isa sa mga taluktok ng bundok, huminga ng isang subo ng maputik na chi at nanginginig ang kanyang mga paa upang lumuwag ang kanyang mga kalamnan. Sa huling 3 araw, kung hindi papatayin ang demonyong halimaw ay mapapadalisay niya ang mga core ng hayop. Pakiramdam na mapurol mula sa nakakapagod na pag-uulit, nagpasya siyang magpahinga ng kaunti. Ang kanyang kasalukuyang marka ay lumampas sa He Shou ng higit sa 20 milyon, hindi ito isang puwang na maaaring paliitin ni He Shou sa maikling panahon. Sa tuktok, nagtayo si Huang Xiaolong ng apoy at inilagay ang karne ng malatigre na demonyong hayop sa ibabaw nito. Pagkatapos, uminom siya ng sapidity wine ng Duanwen Empire. Napakasarap na alak. Sa isang kisap mata, mahigit 2 taon na ang nakalipas mula noong umalis siya sa Martial Spirit World. Sa totoo lang, namiss niya talaga ang mga araw na ginugol doon. Ilang sandali pa, ang mabangong halimuyak ng karne ay tumagos sa hangin.
Ang hugis tigre na karne ng demonyong hayop na iniihaw ni Huang Xiaolong ay kabilang sa isang mid-first order god realm na demonyong hayop. Ang karne nito ay 100 beses na mas mabango kaysa sa karne ng tyrant boar. Ang pag-abot upang mapunit ang isang piraso ng karne at kumagat dito, ang kanyang bibig ay napuno ng isang mabango, malambot, at makatas na karne na may mahusay na texture. Kung nagkataon, alam ng mga eksperto sa Hall of Heroes Square na si Huang Xiaolong ay nasisiyahan sa kanyang sarili sa inihaw na karne at masarap na alak sa panahon ng pagtatasa, nakakapagtaka kung anong uri ng mga ekspresyon ang kanilang gagawin. Mabango kaya ano? Inihaw na karne. Alak. Isang naguguluhan na tono ng boses ang umalingaw sa dilim. Sumunod, isang malaking grupo ng mga disipulo ng pamilya ang sumugod sa direksyon ni Huang Xiaolong, mahigit 200 tao o mas kaunti. Haha, tama ba ang nakikita ng mga mata ko? May nag-iiho talaga ng karne at umiinom ng alak dito. Nang makita ng grupo ng mga tao si Huang Xiaolong, hindi nila napigilan ang pagtawa. Aling mga alagad ng pamilya kabilang ang batang ito, kung alam ng kanyang mga nakatatanda kung ano ang ginagawa ng batang ito ngayon, magagalit sila hanggang sa kanilang kamatayan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 539. Ika-4 na lugar na. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang grupo ng mga disipulo ng pamilya pagkatapos ng isang pasulyap na sulyap, walang pakialam na kumakain ng inihaw na karne at alak. Napakahusay na karne na ipinare sa mahusay na alak. Si Huang Xiaolong ay marahil ang tanging tao na sapat na labis na gumamit ng karne ng demonyong hayop sa kalagitnaan ng First Order God Realm para sa barbecue. Ang kanyang marahas na paggamit ng mga mapagkukunan ay higit pa sa mga alagad ng malalaking pamilya. Ang mga disipulong ito ay bumaba sa tuktok kung saan naroon si Huang Xiaolong, papalapit sa kanya. Half-step God Realm. Sa malapit na pagmamasid, ang isa sa mga disipulo ay tumawa nang maramdaman ang cultivation realm ni Huang Xiaolong, isang kalahating hakbang na God Realm lang ang naglakas loob na magtayo ng siga dito, mag-isa, mag-ihaw ng karne. Baka naman tanga siya. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng isang malakas na tawanan mula sa kanyang mga kasama. Ang kalahating hakbang na God Realm na nag-iiho ng karne sa ibabaw ng siga ay makakaakit ng maraming demonyong hayop na gumagala sa lugar. Ito ay literal na pagkilos ng pagpapakamatay. Umigop si Huang Xiaolong ng kanyang alak, sinulyapan ng taong nagsalita ngayon, ang kanyang ekspresyon ay matigas, nakikitang maganda pa rin ang mood ko, magagawa mo pa rin kung magsisigawan ka ngayon. Scram! Matapos ang ilang sandali ng pagkataranta, tumawa ang disipulo na taliwas sa kanyang galit. Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng mga salitang binibigkas mo? Anong kahihinatnan? Inugot ni Huang Xiaolong ang isang piraso ng binti ng tigre at kinagat ang isang malaking tipak, nagpapadala ng mga katas ng karne na tumalsik sa lupa. Nanliligaw sa kamatayan. Nag-init ang galit ng disipulong iyon nang makitang si Huang Xiaolong ay naglakas loob na huwag ilagay sa kanyang mga mata. Nagpakawala ng galit na dagindong, sinuntok niya si Huang Xiaolong. Ang marahas na pagkatay ng langit na kamao. Ang lakas ng kamao ay sumipol sa hangin na nagpapataas ng marahas na agos. Isang mahinang maringal na kapangyarihan ang maramdaman mula sa pag-atake. Bahagyang iniling ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo, nagpabuga ng bugzo ng hangin mula sa kanyang bibig. Ang pag-aalsa ng isang marahas na unos ay nawala, ang malakas na puwersa mula sa kamao ay nagkalat, at ang alagad ng pamilya na iyon ay napaungol ng malungkot habang siya ay pinalipad pabalik, sumasabog sa mga piraso sa isang mataas na arko. Naging tahimik ang lahat. Ang iba sa mga disipulo ng pamilya ay nanlamig, na blonde kasaglit bago mukhang naubos ang lahat ng dugo sa kanila. Ang disipulo ng pamilyang iyon na sumabog ay isang peak half-step God Realm, isang taong malapit nang makapasok sa God Realm. Siya ang pinakamalakas sa kanila, ngunit namatay siya sa isang simpleng suntok. Nang mabawi ng mga natitirang disipulo ang kanilang katinoan, lahat sila ay walang malay na umatras ng isang hakbang. Ikaw, sino ka? Nauutol na sabi ng isa sa mga alagad ng pamilya.
Umigop muli ng alak si Huang Xiaolong, walang pakialam na sumagot, Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Ikaw ang ikapitong pwesto, Huang Xiaolong. Ang lahat ng 200 mukha ay naging mas mapatlo kung maaari. Kung ito ay 3 araw na ang nakalipas, marahil karamihan sa kanila ay hindi nakarinig ng pangalan ni Huang Xiaolong, ngunit ngayon, sa 80 milyong disipulong dumaan sa parehong pagtatasa, sino ang hindi nakakakilala kay Huang Xiaolong? So, si Brother Huang. Isang disipulo ng pamilya ang lumabas na may maling katangahan, nag-aalok ng isang magiliw ng ngiti ng may pag-iingat habang sinabi niya, kami ang nakasakit kanina, sana ay makapagpatawad si Brother Huang, aalis kami kaagad. Sa kabila ng pagkakaroon ng mahigit 200 tao sa bilang, kung gusto silang patayin ni Huang Xiaolong para itong mandaragit na pinaglalaruan ang biktima nito. Ang pagpatay sa isang peak half-step god realm ay huminga lamang mula sa kanyang bibig, ang pagpatay sa kanilang lahat ay hindi na mangangailangan ng higit sa 200 suntok ng hininga, ito ang tumatakbo sa isip ng disipulong iyon. Ang hindi alam ng disipulong ito ay kung gusto ni Huang Xiaolong na lipulin silang lahat, magagawa niya ito sa isang hininga. Ang pagpatay sa isa o pagpatay ng 200 ay walang pagkakaiba sa kanya. Umalis ka. Hindi na sila pinansin ni Huang Xiaolong. Nang marinig ng mga eksperto sa kaharian ng santo sa loob ng grupo ang parirala, ito ay katulad ng amnestya ng langit. Lahat ay lihim na nakahinga ng maluwag nang tumalikod sila, aalis na sana, nang maghintay. Tumunog ang boses ni Huang Xiaolong. Ang mga puso ay naninikip ng may kaba, ang lahat ng kanilang mga aksyon ay nagyelo at ang mga mukha ay naging isang nakamamatay na lilim ng kulay abo. Nagbago ba ang isip nitong si Huang Xiaolong? Alisin ang lahat ng special na singsing sa iyong katawan bago umalis. Muling tumunog ang boses ni Huang Xiaolong. Naglakas loob ba silang magbitaw ng anumang pagtutol? Ang magagawa lang nila ay tanggalin ang lahat ng special na singsing sa kanila sa pinakamabilis na bilis, ibigay ang mga ito kay Huang Xiaolong bago tumakas para sa kanilang buhay. Nang ang mga disipulong ito ay tumatakas para sa kanilang buhay, isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw. Pagtingin sa pinanggalingan, ang isa sa mga disipulo ay nagmamadaling tumakbo sa isang mataas na pader ng bundok sa kanyang harapan at hindi pinansin ang kanyang harapan, na nagresulta sa isang buong harap na banggaan. Ang aking ulo ay umiikot. Bumagsak sa pader ng bundok, ang disipulo ay nahihilo at bumagsak sa lupa. Kailangang aminin ng isa, ang ulo ng alagad ng pamilya na ito ay medyo matibay. Ang mga pader ng bundok na ito sa Deepwood Star ay napakatigas, ang karaniwang mga espada o kutsilyo ay halos hindi makapag-iwan ng anumang mga marka sa ibabaw ng mga ito. Taglit na natahimik si Huang Xiaolong habang pinagmamasdan ang disipulong iyon, pagkatapos ay natahimik bago umiling ng isang mahinang ngiti. Sa oras na ito sa Hall of Heroes Square, ang mga eksperto ng iba't ibang puwersa ay gumalaw, marami sa kanila ang nakapansin na ang marka ni Huang Xiaolong ay hindi gumagalaw sa huling 2 oras. Napansin din ng 2 tao sa walang laman sa itaasang bagay na ito at nagpalitan ng tingin sa pagitan nila. Ang Huang Xiaolong na ito kaya ay nakatagpo ng isang late First Order God Realm na demonyong hayop. Gumawa ng haka-haka si Su Haodong. Sa pangkalahatan, at lahat ng mga nakaraang assessment, hindi kasama ang late First Order God Realm na mga demonyong hayop. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, dahil kay Gudeleng, ang Black Warrior Institute ay sadyang naglabas ng 2 late First Order God Realms sa Deepwood Star. Ang mga kilay ni Li Jiken ay kumunat sa malalim na mga toddling. Kung nagkataon, si Huang Xiaolong ay talagang nakatagpo ng isang late First Order God Realm na demonyong hayop, ito ay magiging mahirap. Walang pagbabago sa kanyang mga punto sa loob ng mahabang panahon, malamang na siya ay malubhang nasugatan ng late First Order God Realm Demonic Beast, na naging sanhi ng kanyang pagkakoma. Kung talagang ganito ang kaso, kalimutan ng ika-4 na pwesto, hindi niya magagawang hawakan ang ika-10 pwesto. Ang katahimikan ni Huang Xiaolong ay napansin din ng mga disipulo ng He family.
Habang si Huang Xiaolong ay nanatiling tahimik habang ang mga puntos ni Hishu, na sinipa pababa sa ikawalong posisyon, ay patuloy na umaakyat, na tila malapit ng maabyutin si Huang Xiaolong, ang mga disipulo ng He family ay sumabog sa hiyawan. Napakabangis ng Huang Xiaolong na iyon sa simula, ngunit nakikita mo ba ngayon, hindi na niya ito magagawa. Nanunuya ang isa sa disipulo ng He family. Sasabihin ko, hindi na niya kaya, malamang lamambot siya. Sa di kalayuan, ang mga disipulo ng pamilyang Zhou na may sama ng loob kay Huang Xiaolong ay tumunog. Ang mga disipulo ng ibang pamilya ay ngumisi sa gilid, umiling-iling. Ngunit muli, kung malalaman nila na si Huang Xiaolong ay maluwag na tinatrito ang kanyang sarili ng karne at alak sa Deep Wood Star, ang mga taong ito ay magagalit at mahimatay. Sa Deep Wood Star, sa wakas ay tumayo si Huang Xiaolong makalipas ang 2 oras, tinatimad na iniunat ang kanyang baywang at mga braso. Mahusay na pinakain at natubugin, oras na para bumalik sa trabaho. Si Huang Xiaolong ay lumitaw sa kalangitan sa isang kisap mata. Kumuha ng humigit kumulang 200 beast core mula sa Ring, inulit niya ang ginawa niya sa maghapon. Ginamit niya ang kanyang kamalayan upang kontrolin ang mga beast core na ito upang umikot sa paligid niya ng napakabilis, lumikha ng isang mabangis na bagyo ng hangin, at nagmarcha pasulong. Kahit saan dumaan ang bagyo, walang demonyong hayop ang naiwan. Sa maghapon, napansin ni Huang Xiaolong na ang paggamit ng kanyang kamalayan upang kontrolin ang mga beast core na ito ay talagang nagpapataas ng puwersa ng kanyang kaluluwa sa isang malaking margin. Sa Hall of Heroes Square, sa harap ng mga mata ng mga disipulo ng He family, nang si Hishu ay malapit nang abutin ang score ni Huang Xiaolong, na may ilang daang puntos lamang na pagkakaiba, ang mga puntos ni Huang Xiaolong ay tumaas at patuloy na tumaas sa isang nakakatakot na bilis. Ang mga tao ay naiwan sa biglaang pagliko, lalo na nang ang ika-6 na pwesto na si Li Mingchen ay naabutan ni Huang Xiaolong, at hindi nagtagal, ang kanyang mga puntos ay nalampasan ang ika-5 pwesto na si Jiang Wei. Ang mga puntos ni Huang Xiaolong ay nagpatuloy na tumaas tulad ng isang bangungot, sumabay sa mga takong ni Xu Xiaoqing. Ang mga hinga ng gulat at pagtataka ay lalong lumakas sa plaza habang lumilipis ang oras. At ang mga disipulong He family na tumatawa sa pagiging mabangis ni Huang Xiaolong sa simula at lumalambot sa dulo ay parang namartilyo ang kanilang mga ulo, walang iba kundi isang puting blanko na espasyo sa kanilang isipan. Hindi ba ito mukhang mas naging mabangis siya? Ngunit, hindi ba ito masyadong mabangis? Sa Deep Wood Star, naramdaman ng 80 milyong disipulo ang paghugong ng kanilang isipan habang pinapanood nila si Huang Xiaolong na umaakyat sa nangungunang 10 ranggo na parang diablo. Sa oras na ito, muling lumipat ang mga posisyon sa nangungunang 10 ranggo. Ika-4 na pwesto, si Huang Xiaolong ay nasa ika-4 na pwesto ngayon. Ang matinis na sigaw ng isang alagad ay bumala sa plaza. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 540. Ang labanan para sa unang lugar. Sa pagtingin sa lumulutang na kristal na scoreboard sa hangin sa itaas ng parisukat, parehong nabigla ang mga kasalukuyang eksperto at mga alagad ng pamilya. Hindi pa katagal, inangkin lang nila nang may katiyakan na ang Huang Xiaolong na ito ay maaaring umabot sa ika-7 pwesto, o pinakamarami sa ika-6, pinakamataas sa ika-5 pwesto. Gayunpaman, bago matapos ang araw, pinasa ni Huang Xiaolong ang scoreboard gamit ang isang nakakatakot na bilis hanggang sa ika-4 na pwesto. Sa Deep Wood Star, isang itim na damit na si Gudeleng ang nakatayo sa hangin sa itaas ng malawak na yelo. Ems. Sa sandaling lumubog ang kanyang kamalayan sa token ng pagtatasa, medyo nagulat siya nang matagpuan ang permanenteng figure sa ika-4 na pwesto, si Xu Xiaoqing, na ibinaba sa ika-5 pwesto, samantalang ang kasalukuyang pang-4 na pwesto ay si Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Inulit niya ang pangalan at sumilay sa kanyang isipan ang kislap ng pagkilala. Ang lalaking nagpatalsik kay Zhou ay siyang mula sa nangungunang 10 ranggo. Sa oras na iyon, hindi niya masyadong pinapansin ang bagay na iyon. Nang maglaon, habang nakatuon siya sa pagpatay sa mga demonyong halimaw, at demonyo, si Gudeleng ay hindi naglaan ng oras upang suriin ang scoreboard.
Hindi niya akalain na sa loob ng maikling 2 araw, ang Huang Xiaolong na ito ay talagang umakyat hanggang sa ika-4 na pwesto. Nagiging kawili-wili ang mga bagay. Mahinang sabi ni Gudeleng sa kanyang sarili, medyo naiintriga. At muli, ito ay isang banayad na interes lamang na nagkakahalaga ng mas mababa kaysa sa pinakamaikling segundo ng kanyang atensyon. Sa ibang lokasyon sa Deepwood Star, nakasuot ng asul na two-piece blue tunic, hindi masyadong masaya si Wang Baoyuan habang pinapanood niya ang mga pagbabago sa rangkang. Ang kanyang kasintahang si Xu Xiaoqing ay talagang sinipa sa ika-5 pwesto ng hindi kilalang karakter sa background na nagngangalang Huang Xiaolong. Higit pa rito, itong si Huang Xiaolong ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng krisis. Ang kanyang kasalukuyang mga puntos ay bahagyang higit sa 963 milyon, at si Huang Xiaolong ay may higit sa 872 milyong puntos. Kahit na ang 70 milyon ay tila isang malaking agwat, sa bilis ni Huang Xiaolong sa pagkuha ng mga puntos, ang pag-overtake sa kanya ay sandali lamang. Sa ibang lokasyon, si Jiang Xiaos ay nakatingin din sa mga pagbabago ng scoreboard na may malungkot na mukha. Ang isang bahagi niya ay mariing tumanggi na maniwala na si Huang Xiaolong ay talagang nagawang maabot ang ika-4 na pwesto. Sa pagsusulit ng aptitude ni Huang Xiaolong, naroon siya, at nakita, ang lahat na mas malinaw kaysa kaninuman. Natapos ang ika-3 araw, tinakpan ng kadiliman ang nagagalit na hindi paniniwala ng maraming tao. Sa ika-4 na araw, ang mga puntos ni Huang Xiaolong ay patuloy na tumataas, katulad ng mga layag sa ilalim ng buong bog zone ng hangin, na nakahawak sa ika-4 na pwesto. Sa ika-5 araw, gayunpaman, ang kanyang mga puntos ay hindi umakyat tulad ng inaasahan ng lahat. Sa halip, ito ay patuloy na tumaas, na nagpapanatili ng tinatayang agwat na 70 milyon mula kay Wang Biaoyan sa lahat ng oras. Ang sitwasyong ito ay itinuring na pabor kay Wang Baoyuan at Jiang Xiaos habang pareho silang nakahinga ng maluwag. Napanatili ng score ni Huang Xiaolong ang hindi nagbabagong bilis ng pagtaas sa ika-6 na araw din. Nang makita ito, sina Wang Baoyuan at Jiang Xiaos ay parehong nakahinga sa wakas. Para sa kanila, ang naunang spurt ay limitasyon ni Huang Xiaolong. Sa pagtatapos ng ika-6 na araw, muling sinuri ni Gudeleng ang scoreboard. Nang makita niya ang resulta, umiling siya, nasa number 4 pa rin. Naisip ko na ang kompetisyon sa pagkakataong ito ay hindi magiging mapurol, ngunit sa huli ay nabigo pa rin ako. Sa Hall of Heroes, Square, naramdaman ng Jiang at Wang families na parang isang malaking pasanin ang natanggal sa kanilang mga dibdib na nagpapahintulot sa kanila na makahinga ng maluwag. Ngunit nang maisip ng lahat na si Huang Xiaolong ay nasa kanyang limitasyon at hindi na makakataas pa sa ranggo, ang mga mata ng isang disipulo ng pamilya ay namula sa pagkagulat, na puno ng hindi makapaniwala habang nakatitig sa scoreboard. Huang Xiaolong, siya. Ang kanyang reaksyon ay nataranta ang lahat at iginuhit ang atensyon ng lahat patungo sa ika-4 na pwesto sa scoreboard ng sabay-sabay. Ang nakita nila ay ang mga puntos ni Huang Xiaolong na patuloy na tumataas sa huling 2 araw na biglang bumaril sa hindi pa nagagawang bilis, na lumiliit ng malaking agwat patungo kay Wang Baoyuan sa bawat paghinga. Ito. Walang nakakaalam kung paano mag-react. Maging ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagtago sa malalim na kawalan, sina Su Haodong at Li Jikan, ay mukhang tensyonado sa pagtataka. Sa Deepwood Star, ang malalim na alon ng pagkabigla ay dumaan kay Wang Baoyuan kahit na ang kanyang kamay ay nabalisa na umindayog sa pagpatay, ngunit nabigo pa rin siyang palawakin ang agwat sa pagitan ng kanilang mga punto. 50 milyon. 40 milyon. 10 milyon, 10 milyon na lang ngayon. Isang nanunood na alagad sa Hall of Heroes Square ang bumulala sa mataas na boses. Mula sa 10 milyon, ang gap ay lumaki ng mas maliit, 9 milyon, 8 milyon. 1 milyon. Bang! Biglang nagliwanag ang scoreboard, kitang-kitang nanginginig ang buong kristal na bato. Kapag nagbago ang mga pangalan sa nangungunang 3 ranggo, ang kristal na bato ay kumikilos sa ganitong paraan, na naglalabas ng maningning na liwanag. Nang unti-unting lumabo ang liwanag, naging hindi gaanong nanlilisik ang mga mata, nakita ng lahat na ang pangalan ni Wang Baoyuan ay bumaba mula sa ika-3 pwesto hanggang sa ika-4.
Sa ikatlong pwesto, si Huang Xiaolong. Ang dalawang salitang ito, si Huang Xiaolong, ay napakatindi sa mata ng pamilya Wang. Ang 70 milyong agwat sa simula sa pagitan ng Huang Xiaolong at Wang Baoyuan ay nalampasan sa loob ng maikling 2 oras. Habang ang lahat ay nakalubog pa rin sa pagkamangha sa pagpasok ni Huang Xiaolong sa nangungunang 3 ranggo, ang tao mismo ay nagpatuloy sa pagpatay, na nag-iipon ng parami ng paraming puntos, dahan-dahan ngunit tiyak na lumalapit kay Jiang Shaos. Nang maibalik ang kanilang katinoan, ang mga tao sa plaza ay tumitig ng hindi kumukurap habang ang mga puntos ni Huang Xiaolong ay papalapit kay Jiang Shaos, na lalong kinakabahan sa segundo na parang ang kanilang mga puso ay lumikas, na nakabara sa kanilang mga lalamunan. Makalipas ang ilang oras, nang walang anumang pananibik, ang kristal na bato ay muling sumiksik sa isang maningning na kinang, nanginginig ng mas malakas kaysa sa unang pagkakataon. Nang bumalik sa normal ang scoreboard, ang second rank na si Jiang Shaos ay bumagsak sa ikatlong pwesto. Pangalawang pwesto, Huang Xiaolong. Ang buong panisukat ay abnormal na tahimik hanggang sa punto kung saan ang isang pin drop ay tumunog na parang kulog. Walang sino mang tao ang nahulaan ng resultang ito. Isang alagad na hindi kilalang background na nagngangalang Huang Xiaolong ang talagang pumatay sa kanyang paraan hanggang sa pangalawang pwesto. 7 araw na ang nakalipas, ilang tao ang nakarinig tungkol kay Huang Xiaolong. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga eksperto na lumitaw sa plaza. Ang balita tungkol sa pag-agaw ni Huang Xiaolong sa pangalawang lugar ay kumalat, na nagpapaalerto sa mga eksperto sa bawat sulok ng Black Warrior City. Kahit na nalampasan ni Huang Xiaolong ang pangalawang pwesto, ang kanyang mga puntos ay hindi tumigil sa pagtaas. Kung tutusin, parang mas bumilis pa ang pag-akyat nila, parang si Gudaling ang pinupuntirya, dahan-dahang papalapit. Itong si Huang Xiaolong, pinaplano ba niyang lumaban para sa unang lugar? Halos lahat ng tao sa plaza ay napansin ang sitwasyong ito, at hindi napigilan ng isang alagad ng pamilya ang kanyang sarili, sumisigaw ng malakas. Unang pwesto. Sa panonood nito, naramdaman nilang parang may tumusok sa kanilang mga puso. Gudeleng, nang kumuha siya ng aptitude test, pumasa sa 3,000 points ang kanyang lakas. Kahuling 10 milyong taon, siya lamang ang nag-iisang tao na nakamit ang resultang ito, hanggang sa puntong maalerto maging ang principal ng Black Warrior Institute. Kung si Huang Xiaolong ang nanalo sa unang pwesto, iniisip ang posibilidad na ito, ang napakaraming ekspresyon sa karamihan ay isang mayamang pagkakaiba-iba. Nangangahulugan ba iyon na ang talento ni Huang Xiaolong ay mas mataas kaysa kay Gudeleng? Ang biglaang pagtalo ni Huang Xiaolong sa ikalawang pwesto ay hindi napapansin ni Gudeleng. Pinagmasdan niya ang bilis ng pagtaas ng mga punto ni Huang Xiaolong nang may pag-asa. Ito ay nagiging mas kawili-wili ngayon. Siya ay tumalon, isang hindi malinaw na liwanag ang lumipad sa kanyang mga pupil, na bumubuo ng 2 itim na puyo ng tubig sa kailaliman ng kanyang mga obsidian black pupils. Ang mga itim na halo ng enerhiya ay kumalat sa nakapalibot na espasyo, na nag-vibrate sa radius na ilang li. Ang lahat ng mga demonyong hayop sa loob ng radius ay tumigil sa paggalaw. Ang kanilang mga katawan ay nagkawatak-watek sa mga pinong itim na butil, na nagkalat sa hangin. Pumalik sa plaza, nanood ang mga tao habang ang mga puntos ni Gudeleng ay tumaas din sa nakakatakot na bilis. Kung minsan, ang mga puntos ni Gudeleng ay tataas ng 50 hanggang 60,000, habang kinokolekta ni Huang Xiaolong ang kalahati nito, sa ibang pagkakataon, ang score ni Huang Xiaolong ay tataas ng 10,000-20,000 samantalang si Gudeleng ay nakakuha lamang ng 6 hanggang 7,000. Nakatitig ng mahigpit sa mga punto ng 2 taong ito na nag-aaway ng tit for tat, ang kanilang mga mata ay nalilito sa patuloy na kislap ng pagbabago ng mga puntos. 1 oras, 2 oras, 3 oras. Lumipas ang 1 araw, ang mga punto ng 2 taong ito ay patuloy na tumaas sa nakakagulat na bilis. Habol mo, sumugod ako, nakikipaglaban sa batok. Ang mga kumikislap na ilaw ng mga puntos ay naging isang pamantayan. Ang mga tao ay nanonood habang ang kanilang mga hininga ay nagpipigil sa pagtatapos ng 8 araw. At sumikat ang araw sa 9 na araw.
Bagamat tila nakakatakot ang napakabaliw na pagpupuntos ni Gudeleng, unti-unting napagtanto ng mga tao na talagang papalapit si Huang Xiaolong. Tauna, nang unang inagaw ni Huang Xiaolong ang pangalawang pwesto, ang kanyang mga puntos ay napakalaking 300 milyon sa likod ni Gudeleng. Sa simula ng ikasyam na araw, gayunpaman, ang pagkakaiba ay 30 milyon lamang. Sa Deepwood Star, mabilis na lumilipat ang silhwete ni Huang Xiaolong, ang kanyang mga palad ay tuwid na parang mga kutsilyo, agad na hiniwa ang leeg ng isang mid-first order God Realm na demonyong hayop. Ito ang kanyang 563 God Realm na demonyong hayop. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.